Hello guys, kumusta po kayo? Eto na po ang hinihintay niyong kabanata. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share and subscribe kay Jessica Datuan Ortiz. Maraming salamat po. Kabanata 2251. Hindi inaasahan ni Chenlei na gagawa ng ganoong palabas si City Lord Zion. Matapos itong pag-isipang mabuti, alam niyang kahit na ano, walang paraan sa ngayon. Kailangan niyang pumunta sa seremonya ng pagdiriwang na ito. Alam ni Chenlei na kung gusto mong manatiling mababang profile sa pagkakataong ito, natatakot akong hindi mo ito magagawa. Gayunpaman, handa siya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay isang pagkakatawang tao, hindi ang kanyang orihinal na hitsura. Kahit high profile ito, hindi mahalaga. Pagkatapos nito, tiningnan ni Chenlei ang iba pang impormasyon na mas inaalala niya bago bumalik sa kuweba at nagpatuloy sa pagsasanay. Bumalik si Chenlei sa Cave Mansion, kumuha ng 3 middle class na martial arts, at nagsimulang mag-aral. Ang 3 middle grade martial arts na ito ay nakuha lahat mula sa Nebula Mountains. Isang bantay ng Thalho na si King Kong ang nagpasabog sa sarili, kinaladkad ang 12 malalakas na lalaki sa kalsada, nag-iwan ng 12 storage ring, lahat ng Chenlei ay mas mura. Bagamat hindi alam ni Chenlei kung saang kapangyarihan kabilang ang martial arts na ito, napakalakas ng 3 middle grade martial arts na ito. Gusto ni Chenlei na linangin ang lahat ng martial arts na ito para mas mamaster niya ang mga ito. Ang ilan sa mga ito ay mga pamamaraan ng kaaway. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga pamamaraan laban sa kaaway ay medyo manipis pa rin. Ang 3 intermediate martial arts na ito ay isang set ng finger movements, isang set ng boxing, at isang set ng footwork. Kabilang sa kanilang lahat, ang kadena ng mga daliri na ito ay tinatawag na daliri ng bituin, na pambihira at masigla. Kabilang sa mga ito, ang Xingmai ay tumutukoy sa isang hanay ng mga pagsasanay para sa pagsasanay ng mga meridian, na makapagpapababa sa pisikal na lakas ng gumagamit, lalo na sa mga meridian, sa pamamagitan ng pag-uudyok sa kapangyarihan ng mga bituin, na maaaring maging lubhang matigas ang mga meridian at labanan ang kapangyarihan ng mga bituin. Kasabay nito, ang enerhiya ng tableta na tinutukoy ng pulso ng bituin ay maaari ding mabago sa enerhiya ng bituin sa pamamagitan ng mga meridian, at ang kapangyarihan nito ay nakakatakot. Kaya lang kung gusto mong linangin ang hanay ng mga pagsasanay na ito, mayroon kang napakataas na mga kinakailangan sa kwalifikasyon. Matapos ibigay ni Chenlei ang exercise set na ito, naramdaman niyang mas abnormal ang exercise set na ito kaysa sa mga kinakailangan ng top-grade martial arts. Gayunpaman, bagamat ang hanay ng mga star vessel na ito ay nangangailangan ng napakataas na kwalifikasyon, ang mga kwalifikasyon at paglilinang ni Chenlei ay higit pa sa sapat upang maisiguro ang hanay ng mga pagsasanay na ito. Bilang karagdagan sa Xingmei, mayroon ding isang hanay ng mga pamamaraan ng boxing, na tinatawag na rock boxing, rock-like boxing. Ang paraan ng boxing ay simple at simple, ngunit makapangyarihan. Ang hanay ng martial arts na ito ay pangunahing naiiba sa paglilinang ng kamao ni Chenlei. Ang paglilinang ni Chenlei ng Fist of the Heaven Shaking Seal ay purong pisikal na lakas, at hindi kasama ang paggamit ng sigla. Ang hanay ng mga kamaong bato na ito ay kombinasyon ng pisikal na lakas at elemental na lakas. Kung mas malakas ang pisikal na lakas, mas malakas ang kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng hanay ng mga batong kamao na ito. Katulad nito, ang mas malakas at dalisay ang elemental na kapangyarihan ay, ito ang kapangyarihan ng isang hanay ng mga rock fists ay naging mas malupit. Sa katunayan, ang pagsasanay sa paglilinang ni Chenlei ay mayroon na ngayong ilang mga limitasyon. Maliban kung mapapabuti muli ang kanyang katawan, malabong madagdagan muli ang kapangyarihan nitong set ng Heaven Shaking Seal Fists. Pero iba ang rock boxing. Maaaring tumaas ang lakas habang tumataas ang lakas ng tableta. Kasabay nito, ang pagpapabuti ng pangangatawan ng katawan ay maaari ring dagdagan ang kapangyarihan ng hanay ng mga diskarte sa boxing na ito. At ang serye ng footwork, o stamina, ay tinatawag na vanishing step, o ang vanishing stance. Ito ay isang uri ng postura na maaaring gumalaw sa isang maliit na lugar, at medyo banayad. Ang mga diskarteng ito ay pawang middle class na martial arts sa gitnang mundo, at sa Zion City na ito, ang mga ito ay bihirang martial arts din. Sa katunayan,
Kahit sa 5 pangunahing sekta, ang mga diskarte ng Zenpai ay ilan sa pinakamahusay na mid-grade martial arts, na hindi kasing taas ng top-grade martial arts. Ang pinakamataas na baitang martial arts ay hindi makakamit ng sekta na ito lamang. Ang ilang mga sekta, sa kaharian ng lungsod ng Zayan, ay matatawag na mga higanteng pag-iral, ngunit sa pagtingin sa buong dinastiyang Dachu, at maging sa buong gitnang kaharian, ang mga ito ay ilan lamang sa mga maimpluwensyang pag-iral. Yun lang. Napagtanto din ito ni Chen Lei. Gayunpaman, siya ngayon ay nasa gitnang mundo, at ang oras na ginugol sa gitnang mundo ay masyadong maikli. Ang pinakaangkop sa kanya ay ang maliit na kapangyarihang ito. Kung talagang lalabas siya sa itaas sa harap ng lakas ng antas ng Big Mac, bawat minuto ay magiging slag. Para sa puntong ito, napakalinaw ni Chen Lei. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay hindi magpakita ng publisidad, ngunit maging tulog, dahan-daang maunawaan ang gitnang mundo, at mag-ipon ng lakas. Para sa 3 hanay ng mga pagsasanay na ito, gumugol si Chen Lei ng 3 araw, ngunit natuklasan niya ang ilang mga paraan. Kahit na ang talento ay hindi pangkaraniwan, imposibleng makabisado ang 3 hanay ng mga pagsasanay na ito sa loob ng 3 araw. Sa ikatlong araw, lumabas si Chen Lei sa mansyon ng kuweba at nagmamadaling pumunta sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Ngayon ang araw ng pagdiriwang na ginanap sa City Lord's House sa Zayan City. Ang lahat ng puwersa sa itaas ng Yuandan Realm ay maaaring makapasok sa City Lord's Mansion base sa kanilang military merit card, at ang strong sa ibaba ng Yuandan Realm. Ang City Lord ay hindi ito tinatrato ng masama, at nag-set up ng branch places, at armies, maliban sa apart mula sa mga tropa na nagsasagawa ng mga gawain, ang iba pang mga hukbo ay nagkaroon din ng karnabal at ganap na nakaka-relax. Matapos makapasok si Chen Lei sa City Lord's Mansion, nakita niya na ang likod bahay ng City Lord's Mansion ngayon ay puno ng mga mesa na may hindi mabilang na mga pinggan at alak, at hindi mabilang na mga katulong at katulong ang patuloy na tumatakbo tulad ng mga parol ng kabayo. Busy, nag-aayos pa ng mga aktibidad ngayon. Sa buong mansion ng City Lord, lahat ng makapangyarihang tao ay pumasok sa mansion ng City Lord at hinangaan ang view ng City Lord's Mansion. Napakalaki ng City Lord's Mansion sa Zayan City. Ang likod bahay ay isang malaking hardin sa likod. Sa parke, mayroong isang mababang bundok na halos 1,000 metro ang taas. Sa harap ng bundok ay ang malinaw at transparent na Linghu Lake. Ang tanawin ay napakaganda. Ang espiritual na enerhiya ay mayaman, ito ay isang bihirang pinagpalang lugar. Sa mga karaniwang araw, ang lugar na ito ay hindi bukas sa publiko, ngunit ngayon ay isang pagbubukod. Hindi pa dumarating ang oras para sa pagdiriwang. Maaaring bisitahin ng mga makapangyarihang tao na maagang dumating ang buong City Lord's Mansion kung gusto. Ang City Lord's Mansion ay napaka-misteryoso sa mga makapangyarihang taong ito. Sa makatuwid, ngayon ay nagkaroon ng ganoong pagkakataon, at karamihan sa kanila ay bumisita sa eksena sa City Lord's Mansion. Si Chen Lei ay gumala-gala din sa kanyang kalooban, at ang pagkakataon na makapasok sa City Lord's Mansion ay bihira pa rin. Kung titingnan ang layout ng City Lord's Mansion, maaari itong ituring na isang chat para maibsan ang pagkabagot. Biglang, nakita ni Chen Lei ang isang kakilala na naglalakad kasama ang ilang magagandang babae, at banibisita din nila ang asyenda ng lungsod na ito. Talaga Qin Yaor, hindi ba siya bumalik sa Pre-Qin Kingdom, bakit siya nananatili dito? Hindi inaasahan ni Chen Lei na makikita si Qin Yaor dito. Gayunpaman, sa sandaling ito si Chen Lei ay naging Chen Fan, ang kanyang hitsura ay nagbago ng husto, at hindi siya makilala ni Qin Yaor. Sa sandaling ito, bukod kay Qin Yaor, mayroong ilang magagandang babae. Ang hitsura ay hindi mas mababa sa Qin Yaor, ang ugali ay diwata. Bukod sa mga magagandang babaeng ito, mayroon ding ilang mga gwapo at matikas na binata na sumasabay sa isa't isa, nagkukwentuhan, nagtatawanan at naglalaro. Ang lalaking nakasuot ng lila ay ang Purple Sun Saint. Karapat-dapat talaga siyang tawaging numero 1 Young Master sa Zayan City. Napakagwapo niya at martial. Ilang magagandang babae, na nakatingin sa isang lalaking nakasuot ng purple na damit na may halo, ay nag-uusap at nagtatawanan sa tabi ni Qin Yaor sa oras na ito. Ilang magagandang babae ang nakatitig kay Zi Shengyang, paglabas ng maliit na bituin, parang nympho. Ano ang alam mo,
si Han Fei ang pinakakol. Isang magandang babae ang tumingin sa ilang tao, lahat ay nakaitim, payat at matangkad, parang si Han Fei na parang kawayan, at malakas na sinabi, Han Fei, kabilang din sa grupo ng mga tao, ugali huwag matakot sa pagiging babae. Napatingin ang lahat sa grupong ito ng mga tao at hinangaan sila ng sunod-sunod. Ang grupong ito ng mga tao, anuman ang mga lalaki at babae, ay matatawag na pagmamataas ng langit. Kabanata 2252. Maraming tao ang tumitingin sa grupong ito ng mga tao. Sa pagdiriwang na piging na ito, ang grupong ito ng mga tao ay tiyak na magniningning at magiging mga bida sa pagdiriwang na piging na ito. Hindi pa banggitin ang ilang mga kabataang lalaki na may hindi pangkaraniwang mga katangian, ang ilang mga kababaihan ay may magagandang background, tulad ng isang babae, ang anak na babae ng Panginoon ng Lungsod, na nagngangalang Chiyun, na siyang hiya sa palad ng Panginoong Lungsod na si Zion, hindi lamang ang kagandahan ng ang langit, ang ganda ng lupain, ang lakas din nito ay pambihira. Nabalitaan na ang anak na babae ng Panginoon ng Lungsod ay maaaring hindi mas mahina kaysa kay Zi Shenyang. Siyempre, chismis lang ang mga ito, kung tutuusin, hindi pa nakipaglaro sina Zi Shenyang at Chiyun sa isa't isa. Gayunpaman, lubos na pinahahalagahan ng Panginoon ng Lungsod si Zi Shenyang. Sinasabing minsan ay nagkaroon ng ideya ang Panginoon ng Lungsod na i-recruit si Zi Shenyang bilang kanyang manugang. Siyempre, ito ay isang alamat lamang. Hindi mahalaga ang Panginoon ng Lungsod o si Zi Shenyang, hindi niya kinilala ang bagay na ito. Ang isa pang babae, na nagngangalang Liu Weizo, ay may maselang katawan, magandang katawan, maputi at makinis na balat, magagandang kilay, at nakakapukaw ng pagmamahal. Ang babaeng ito, ang anak ni Sect Master King Ning, ay mukhang mahina. At malungkot, sa katunayan, isang paglilinang, pantay na hindi mahuhulaan. May isa pang babae, syempre si Qin Yaor, na ang kagandahan ay hindi mas mahina kaysa kina Chiyun at Liu Chenzo. Nabalitaan na siya ay anak ng may-ari ng isang pre-Qin auction house. Syempre, walang makakagawa nito o hindi, syempre, ngunit kung maaari kang makipagkaibigan kina Chiyun, Liu Chenzo at iba pa, natural na hindi masyadong mababa ang iyong pagkakakilanlan. Sa oras na ito, tila interesado si Zi Shenyang kay Qin Yaor, patuloy na naghahanap ng mga paksa at nakikipag-usap kay Qin Yaor. Medyo natulala lang si Qin Yaor, haharapin mo na lang kung gusto mo. Si Zi Shenyang ay may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, ngunit isang malamig na liwanag ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata, labis na galit. Natural na maramdaman niya ang pakikitungo ni Qin Yaor. Si Zi Shenyang, sa lungsod ng Zion na ito, ay may reputasyon bilang unang young master. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo din siya ng isang mapaggalang sa sarili at hindi nalalabag na dominanteng personalidad, at ang Qin Yaor na ito ay talagang hindi siya inilagay sa kanyang paningin, kahit na si Qin Yaor ay talagang katulad ng anak ng may-ari ng pre-Qin auction house, ang alamat, si Zi Shenyang ay lihim na nagpasya na hayaan si Qin Yaor na magkaroon ng pagkakataon. Guwapo, manakop. Gayunpaman, ang kasalukuyang Zi Shenyang ay mabait at napakamapagpakumbaba. Ang ibang mga tao, tulad ni Han Fei, Liu Zhu, at iba pa, ay patuloy na nagpakita ng kagandahang asal kina Liu Weizo at Chiyun, na umaasang mapapaborin ng magagandang babae. Hoy, huwag kang susuko ng walang kabuluhan. Ang mga mata ni Sister Chiyun ay nasa itaas. Kung gusto mong makuha ang puso ni Sister Chiyun, hindi mo ito magagawa. Sa pagkakataong ito, kung sino ang maaaring manalo sa unang pwesto sa serbisyo militar, o may pagkakataong mahalikan si Fangze. Sabi ni Liu Weizo sa mahinang boses. Bad girl, you dare say that to me. Hindi ba't sinabi mo rin na gusto mong pakasalan ng isang sikat na bayani sa mundo, at handa kang pretuhin ng isang malakas na lalaki na pinakamahusay sa serbisyo militar gamit ang iyong sariling katawan? Nagalit si Chiyun dahil sa kahihiyan, inilantad ang lumang ilalim ni Liu Weizo. Hindi ba sila lang nagsabi? Biglang hindi napigilan ni Liu Weizo ang kanyang mukha, sabi ni Zhao. I don't think I want to just say it like that. Kapag sinabi mo ito, mayroon kang pananibik na ekspresyon, ngunit kung dumating ang panahon, ang unang lugar sa militar ay isang pangit na halimaw, naiintindihan ko ang iyong ginagawa. Nagpatuloy si Chiyun.
Paano ang mga pangit na halimaw? Ang gusto ko ay ang kanilang lakas at tapang, hindi ko gusto ang maliliit na puting mukha. Sabi ni Liu Weizhou. Tama ako, casual pa ba ito? Sabi ni Chiyon. Noon lang naramdaman ni Liu Weizhou na nalinlang siya, natatakpan ng pulang ulap ang kanyang mukha, lalo siyang naging kaakit-akit, at sinabing, Sister Yon, binubuli mo ako. Pagkatapos kong magsalita, pinuntahan ko ang makati na laman ni Chiyon. Ilang sandali pa ay naging magandang tanawin ang tunog ng langit-ngit at nanginginig na mga bulaklak at mga sanga na umaakit sa maraming makapangyarihang tao sa paligid. At mukhang pangit sina Liu Zhu, Han Fei, Feng Fan, at iba pa. Alam nila na bagamat sa pagkakataong ito ay napatay na nila ang Thalho King Kong na tagapag-alaga at ang sugo ng Diyos, ang kanilang paglilingkod sa militar ay hindi maaaring maging una, malamang na una, at mayroon lamang isang tao, ang Purple Saint. Hindi lamang isang hari ang pinatay ni Zi Shenyang, kundi pati na rin ang isang tagapag-alaga ni King Kong at ilang mga sugo. Masasabing maraming master sa sekta ng Thalho ang namatay sa kamay ni Zi Shenyang. Kung pag-uusapan ang mga tagumpay ng militar, natatakot ako na walang maihahambing kay Zi Shenyang. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Zi Shenyang ay kumikislap, nakatingin kay Liu Chenzo at Chiyon, at isang mata ko na kulay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kailangan niyang piliin ang pares ng magiliw na kapatid na ito. Dumating na ang oras, mangyaring pumunta sa Hall of Glory upang maghintay. Sa sandaling ito, isang tinig ang tumunog, na kumalat sa buong bakuran ng buong City Lord's Mansion, umalangaw sa pandinig ng lahat. Narinig ng lahat ang tunog na ito at alam na darating ang highlight. Sa pagkakataong ito, kalkulahin muna ng celebration party ang mga kakayahan ng militar ng lahat, pagkatapos ay magbibigay ng mga regalo, at sa wakas, ito ay magpapasaya sa lahat. Sa pagkakataong ito, sa Hall of Glory, ito ay isang lugar upang kalkulahin ang mga merito ng militar. Nagmadali ang lahat sa Hall of Glory, pagkatapos ay nagsimulang bilangin ang kanilang mga merit sa militar. Sa Hall of Glory, may mga spore na nakaset up. Maaaring ipakita ng spore na ito ang dami ng military merit sa military merit card. Ang mas maraming merit ng militar, mas maliwanag ang ilaw na ibinubuga ng spore na ito, at sa parehong oras, isang numerical na halaga ay lilito. Matapos makapasok ang lahat sa Hall of Glory, kinuha muna nila ang serial number, at pagkatapos ay isa-isang nagrehistro ayon sa serial number. Siyempre, ang mga miyembro ng Zi Shenyang, dahil sa kanilang espesyal na katayuan, ay nakatanggap ng preferential treatment at nakarehistro sa lalong madaling panahon. Unang nagparehistro si Zi Shenyang. Buong pagmamalaki siyang humakbang at ibinigay ang kanyang military merit card sa opisyal na namamahala sa pagpaparehistro. Inilagay ng opisyal ang military merit card ni Zi Shenyang sa spore, at saglit, ang spore na ito ay kumikinang ng malakas at matalim na liwanag, na nagniningning sa buong Hall of Glory na puti. Pagkatapos nito, isang malaking bilang ang lumitaw sa spore, kasing taas ng 2,700. Sa katunayan, ang gayong halaga ay nangangahulugan na si Zi Shenyang ay katumbas ng pagpatay sa higit sa 2,700 mga alagad ng Thalho. Siyempre, hindi isang katotohanan na si Zi Shenyang ay talagang pumatay ng napakaraming mga alagad ng Thalho, ito ay isang paraan lamang ng pagkalkula. Tiningnan ni Zi Shenyang ang halagang ito, tumango, labis na nasisiyahan, at pagkatapos ay tumabi. Pagkatapos noon, sila Liu Zhu, Feng Fan, Hu Yufeng, at Han Fei ay silang apat. Isa-isang iniabot din ng apat ang kanilang mga medalya para sa pagpaparehistro. Gayunpaman, kahit na ang apat sa kanila ay may maraming militar na merit, ang kanilang mga spore ay kumikinang ng maliwanag, ngunit silang apat, ang pinakamalakas, ay may mas mababa sa 2,500 militar na merit, dalawa ay mas mababa kaysa kay Zi Shenyang. Mayroong higit sa 100, malinaw na mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng mga tao. Sa pagkakataong ito, ang unang tao sa listahan ng merit ng militar ay ang Purple Young Sage. Nang makita ang resultang ito, maraming makapangyarihang tao ang maraming gustong sabihin. Ibig sabihin, si Zi Shenyang ay kilala bilang unang Young Master ng Zion Sect, at ang unang Young Master sa buong Zion City. Nanalo siya sa unang pwesto sa listahan ng militar.
Para sa kanya, madaling magpalit ng kamay, isang piraso ng cake. Disc. Mayabang na sabi ng isang disipulong Zayanzong. Bagamat iniisip ng ibang tao na ang alagad ng sekta ng Zayan na ito ay may malaking tono, naiintindihan din nila na maaaring totoo ito. Pinuri rin ng iba ang isa't isa, at nagpasya na ang una ay walang iba kundi si Zishenyang. Kabanata 2253. Napaangat ang ulo ni Zishenyang, at pakiramdam niya ay hindi siya mapapantayin. Matibay din ang paniniwala niya na walang makahihigit sa kanya sa labanan. Kasabay nito, itinuon ni Zishenyang ang kanyang tingin kina Han Yun at Liu Chenzo. Sumilay ang pagnanasa sa ilalim ng kanyang mga mata, at agad na nabawi ang kanyang kalmado, tumingin sa dalawang babae sa magiliw at simpleng paraan, at tumango, magsalita. Sister Yun, hindi ko gusto si Zishenyang, ang taong ito ay masyadong mapagkunwari, at masyadong dominanti. Ibinulong ni Liu Chenzo kay Han Yun na may alam pa siya tungkol kay Zishenyang. Siya ay malupit at napakalupit. Nakagawa siya ng mga bagay tulad ng pagpatay sa mga nayon at pagsira sa mga nayon. Tumango si Han Yun at sinabing, hindi ko rin gusto ang taong ito. Masyado akong confident. Sa tingin ko, henyo lang siya sa mundong ito. Para kay Zishenyang, hindi maganda ang imahe ni Han Yun. Paano kung siya talaga ang numero 1 sa militar, papakasalan mo ba siya? Tanong ni Liu Weizo. Paano kaya ito? Mariing tumanggi si Han Yun, pagkatapos ay nagpatuloy, ikaw, hindi ka ba magpapakasal sa isang sikat na bayani sa mundo? Bagamat hindi masyadong maganda ang karakter ni Zishenyang, pambihira ang kanyang lakas, karapat-dapat din sa titulong World Hero. Purple Sage, kalimutan mo na. Malamig na sumangot si Liu Weizo. May nalalaman pa siya tungkol kay Sage Purple Yang. Ang mga bagay na ginawa nitong Purple Sage ay mas maput kaysa kay Thalho. Sa oras na ito, ang iba pang malalakas na lalaki ay nagsimulang isa-isang ilista ang kanilang mga tagumpay sa militar batay sa kanilang mga serial number. Ang mga merito ng militar ng malalakas na lalaking ito, mas mababa sa 3 hanggang 500, at higit sa 1,000, ay itinuturing na mabuti, ngunit walang sinuman sa kanila ang maaaring makalusot sa 2,000, lalo pa ang hamunin si Zishenyang na maging numero 1. Ito ay isang pangalan. Matapos makita ang mga merit ng militar ng mga makapangyarihang lalaking ito, isang ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Zishenyang. Masasabing natukoy na ang buong sitwasyon. Sa pagkakataong ito, tiyak na numero 1 ang kanyang military merits. Ang unang lugar sa serbisyo militar ay hindi lamang sikat sa buong mundo, ngunit higit sa lahat, siya ay kwalipikadong pumili ng iba't ibang mga kayamanan na inaalok ng City Lord's Mansion. Si Zishenyang ay nagtataglay ng isang marangyang kayamanan, katulad ng mga naitala sa mga alamat. Ang kayamanang ito ay naintindihan ni Zishenyang, at dapat makuha. Sa pagpapatala ng isang malakas na lalaki, ito na ang turn ni Chen Lei sa lalong madaling panahon. Naglakad si Chen Lei sa opisyal na namamahala sa pagpaparehistro at ibinigay ang kanyang military merit card sa opisyal na ito. Inilagay ng opisyal ang military merit card ni Chen Lei sa spar, at saglit, ang spar ay nagbigay ng nakakasilaw na liwanag na parang maliit na araw. Ang liwanag na ito ay masyadong nakasisilaw, at ang malakas ay direktang tumusok sa kanya. Yung mga mata ko, isa-isa kong ipinikit ang mga mata ko na nagpagan ng pakiramdam ko. Anong nangyari? Ano ito? Sa loob ng ilang sandali, pinag-uusapan ito ng lahat ng nasa Hall of Glory, at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ang nakakasilaw na liwanag na ito ay tumagal ng 10 paghinga, at pagkatapos ay dahan-daang tumigas. Naramdaman ng lahat na hindi ito nakakasilaw, at pagkatapos ay dahan-daang iminulat ang kanilang mga mata at tumingin sa spar. Nang makita nila ang halaga sa spar, maraming makapangyarihang lalaki ang lahat ay natulala, hindi makapaniwala sa nakita nilang eksena. Sa sandaling ito, ang spar ay nagpakita ng isang malaking bilang, 4,000. Sa madaling salita, ang mga merito ng militar ni Chen Lei ay 4,000, higit pa sa 2,700 ni Zishenyang. Paano ito posible? Ito ang unang naisip ng maraming makapangyarihang tao pagkatapos makita ang halagang ito. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang mga taong ito, na tumitingin kay Chen Lei,
Ang hitsura ni Chenlei sa oras na ito ay hindi nakakagulat, napakakaraniwan, katamtaman ng pangangatawan, mapusyaw na dilaw na balat, at ang hitsura ay walang kaunting katangian. Nakikita ito ng gayong tao, at matatanggap niya ito sa isang kisap mata, kalimutan mo na. At ang isang napaka-ordinaryong tao, sa military merit card sa kanyang kamay, ay talagang mayroong 4,000 merit ng militar, na sadyang hindi ka panipaniwala. Sa sandaling ito, tumingin si Ze Shengyang kay Chenlei, at may totoong apoy mula sa kanyang mga mata. Talagang nalampasan siya ng kakayahang militar ni Chenlei, at ang lampas na halaga ay napakalaki kaya hindi nagalit si Ze Shengyang. Hindi pwede yon. Maaaring ito ay isang pagkakamali. Direktang sinabi ni Ze Shengyang sa opisyal na responsable sa pagkalkula ng mga merito ng militar. Ang opisyal ng militar na responsable sa pagkalkula ng mga merito ng militar ay medyo hindi rin makapaniwala, dahil ang bilang ng mga merito ng militar ay napakabihirang. Para sa mga kadahilan ng pangseguridad, nagsagawa ng recount ang mga opisyal. Sa pagkakataong ito, ang military merit card ni Chenlei ay nakakabit sa spar, na muling nagdulot ng spar na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na parang maliit na araw. Ang halaga ay pareho sa huling pagkakataon, nananatiling matatag sa 4,000. Malinaw, ito ay tiyak na hindi isang problema sa spars. Isa lang ang sagot, tunay na 4,000 ang mga merito ng militar ni Chenlei. Hindi pwede yon, niloko mo. Sa iyo, paano ka makakakuha ng napakaraming merit ng militar? Sinama ni Ze Shengyang ang dalawang nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata, tumingin kay Chenlei at malamig na sinabi. Sa harap ng mga pagdududa ni Ze Shengyang, si Chenlei ay hindi man lang magkaroon ng kahulugan, na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Ze Shengyang, ngunit tumingin sa opisyal. This lord, effective ba ang military exploits ko? Ito broken bar. Ang opisyal ay nag-alinlangan ng kaunti, dahil ang bagay ay napakahalaga na hindi siya maaaring maging Panginoon. Gayunpaman, ang opisyal na ito ay hindi nang ahas na saktan si Chenlei, at sinabing, sa ganitong paraan, ang binatang ito, ang iyong mga tagumpay sa militar ay talagang pambihira. Kailangan kong humingi ng gabay sa aking mga nakatataas. Tumango si Chenlei at sinabing, okay, walang problema, kaya kung maghintay. Hiniling ng opisyal kay Chenlei na maghintay. Pagkatapos, agad siyang umalis sa Hall of Glory at iniulat ang bagay sa kanyang nakatataas. Pagkaalis ng mga opisyal, halos lahat ng Hall of Glory ay pinirito. Sa oras na ito, hindi lang si Ze Shengyang, kundi pati sina Liu Zhu, Feng Fan, Hu Yufeng, at Han Fei lahat ay tumingin kay Chenlei na may masamang ekspresyon. Dahil hindi sila naniniwala na si Chenlei ay makakakuha ng napakaraming merito sa militar. Dapat mong malaman na ang lakas ni Chenlei ay nasa 3 antas lamang ng Yuandan realm. Ang ganitong lakas ay maaari lamang ituring na magandang cannon fodder sa harap ng maraming powerhouses sa Thalho. Paano naging posible na patayin ng napakaraming malalakas na lalaki mula sa kulto at mangolekta ng 4,000 panonimantalang militar? Sa kasalukuyan, sina Han Yun, Liu Weizhou, at Qin Yaor ay tinatalakay ang bagay na ito ng may kuryosidad at pananabik sa kanilang mga mata. Sister Yun, sa tingin mo ba talagang conscripted ang taong ito na nagngangalang Chen Fan? Tanong ni Liu Weizhou. Dapat totoo iyan. Paano ka mandaye sa ganitong uri ng bagay? Gayunpaman, sa lakas ni Chen Fan, malinaw na imposibleng patayin ang Diyos ng Thalho o ang hari ng batas. Maaari siyang makakuha ng napakaraming merito sa militar. Dapat may malaking sekreto. Sinabi ni Han Yun, hindi niya pinagdudahan ang pagiging tunay ng kakayahan ni Chenlei sa militar, dahil imposibleng mandaye. Nahulaan niya sa unang pagkakataon na may kayamanan si Chenlei na maaaring magbanta sa kapangyarihan ng Thalho Cult Law King. Ang ganyang record. Kabanata 2254. Napaka-curious din ni Qin Yaor, paano nakuha ng isang third-order strongman sa Yuandan realm ang napakalaking merito ng militar, at isang pares ng magagandang mata ang nahulog kay Chenlei. Tulad ng para sa iba pang mga powerhouse, lahat sila ay nakatuon ang kanilang pansin kay Chenlei, na may inggit, selos at pagdududa. Natural na hinala nila na hindi totoo ang mga merito ng militar ni Chenlei. Kung tutusin,
napaka-abnormal para sa isang third-level powerhouse sa Yuandan realm na makakuha ng napakalaking merit ng militar. Sabihin, paano mo nakuha ang mga pagsasamantalang ito ng militar, at anong masamang paraan ang ginamit mo? Lumapit si Zi Shengyang kay Chen Lei at pinilit siyang tanungin si Chen Lei. Dalawang nakakagulat na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Senior brother, naalala ko na minsang ninakawan ako ng taong ito ng aking mga merito sa militar. Malubhang nasugatan ko ang isang sugo ng Diyos ng Thalho. Sa huli, pumili siya ng peach at ang military merit ay nahulog sa mga kamay ng lalaking ito. Minsan, isang disipulo ng Zion sect ang pumunta kay Zi Shengyang at sinabi kay Zi Shengyang. Tiningnan ni Chen Lei ang disipulo ng Zion sect at nalaman na sa Nebula Mountains, ang disipulo ng Zion sect na lumuhod at humingi ng awa at tinuruan niya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, ang puso ni Chen Lei ay lumambot saglit, at dumating ang isa pang tao. Sa makatuwid, ang alagad ng sekta ng Zion na ito ay nailigtas ang kanyang buhay, ngunit hindi niya inaasahan na ngayon ay talagang tumalon na naman ang disipulong ito ng sekta ng Zion. Nakilala ng alagad ni Zionzong na nagngangalang Duzi, si Chen Lei sa isang sulyap. Nasa Nebula Mountains siya at seryoso siyang tinuruan. Kinasusuklaman ni Duzi si Chen Lei. Hindi lamang niya pinalo siya sa lupa upang mahanap ang kanyang mga ngipin, ngunit ninakawan din siya ng kanyang storage ring. Ang pagkamuhi na ito ay masasabing hindi karaniwan. At naunawaan din ni Duzi na tiyak na hindi siya ang kalaban ni Chen Lei. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang umasa sa lakas ng sekta. Matapos makita si Chen Lei, nakita ni Duzi na hindi nasisiyahan si Zi Shengyang kay Chen Lei. Agad siyang tumalon at natrap si Chen Lei. Gusto niyang gamitin ang kamay ni Zi Shengyang para harapin si Chen Lei, kahit na hindi niya kayang sirain si Chen Lei, hayaan si Chen Lei na masira. Nako, naging ganito pala. Talagang ninakawan mo ang aking alagad ni Zionzong ng kanyang mga merito sa militar. Pag-usapan natin, ganito ba ang iyong mga gantimpala sa militar? Ang paglilinang ay, paano posible na makakuha ng napakaraming serbisyo militar? Tumingin si Zi Shengyang kay Chen Lei at agresibong sinabi. Ano ka ba, kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo? Bahagyang tumingin si Chen Lei kay Zi Shengyang at mahinang sinabi. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, galit na galit si Zi Shengyang kaya tumingin siya kay Chen Lei na may layuning pumatay. Bakit, naglakas loob ka bang gumawa ng isang bagay dito? Natatakot ka bang lumabag sa mga regulasyon ng militar? Sinabi ni Chen Lei kay Zi Shengyang, hindi naniniwala na si Zi Shengyang ay nang ahas na gumawa ng kahit ano sa kanya. Ang bait mo, pero sa tingin mo ay masasamahan mo ako ng ganito. Sinasabi ko sa iyo, ang sinumang makasakit sa akin ay magbabayad ng kabayaran. Ikaw ay walang exception, hindi kita papatayin, ngunit maaari kitang turuan ng leksyon. Oo, hayaan mo akong lumuhad sa harap ko at humingi ng tawad. Pagkatapos magsalita ni Zi Shengyang, sinampal niya si Chen Lei. Napaka-relax niya, hindi niya nilingon si Chen Lei. Nakita ni Chen Lei ang palad na ito na binaril ni Zi Shengyang at kumaway para batiin siya. Nang makita ni Zi Shengyang si Chen Lei na naglakas loob na lumaban, agad siyang nagdagdag ng kaunting puwersa sa kanyang palad, at ang lilang liwanag ay lumundag. Nagpasya siyang sampilan ang braso ni Chen Lei at naglakas loob na saktan ito. Ito ay hindi kailanman magiging mas mahusay. Tapusin. Boom! Nagtama ang mga palad ni Chen Lei at Zi Shengyang sa hangin ng may malakas na tunog. Parehong kontrolado ng dalawa ang kanilang lakas at hindi tuluyang bumagsak. Kung hindi, ang Hall of Glory na ito ay maaaring sirain ng dalawang ito. Nagtama ang mga palad ni Chen Lei at Zi Shengyang sa hangin. Si Chen Lei ay napaatras lamang ng 3 hakbang bago tumayo ng tuluyan. Sa palad naman, hindi naman siya nasugatan. Bagamat hindi gumagalaw si Zi Shengyang sa pwesto, mas mahirap tingnan ang kanyang mukha. Siya ay isang malakas na tao sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm, at nagturo sa isang malakas na tao sa ika-3 antas ng Yuandan Realm na siya ay napakadaling ibagsak ng kalaban. Ito ay walang alinlangan na nakakahiya para sa kanya, na para bang ang taong nasampal sa mukha. Anak, mayroon akong ilang mga kasanayan, hindi nakakagulat na maglakas loob kang magalit, kumuha ng isa pang palad.
Sa pagkakataong ito, galit na galit si Zhexiangyang, at ang lakas ng tableta sa kanyang katawan ay bumuhos sa kanyang mga palad. Ang kanyang palad ay agad na naging kristal, tulad ng isang piraso ng amethyst, na naglalabas ng nakakatakot na pagbabago bago ng hininga. Tumigil ka na. Sa oras na ito, isang opisyal at isang parang general na powerhouse ang sumugod sa Hall of Glory. Ngayon lang, ito ay isang mala general na powerhouse na nagsalita para pigilan si Zhexiangyang. Si General Chu pala. Matapos makita ang paparating na tao, binawi ni Zhexiangyang ang lakas na nakalap sa kanyang kamay at sinabi kay General Chu. Ang General Chu na ito ay isa sa mga pinuno ng hukbo ng Xian City, at ang kanyang lakas ay umabot na rin sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm. Higit sa lahat, ang Chu General na ito ay miyembro ng Royal Family ng Great Chu Dynasty bagamat hindi ito binibilang bilang isang direktang linya, ayaw ni Zhexiangyang na madaling masaktan. Ang pangalan ni General Chu ay Chu Xiaoyun. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Zhexiangyang at sinabing, ano ang dahilan kung bakit lumaban si Young Master Z dito? Nang dumating si Chu Xiaoyun, nakita lamang niya ang isang napakapangangilabot na puwersa na nakadikit sa palad ni Zhexiangyang, at gusto niyang kumilos kay Chen Lei. Alam ni Chu Xiaoyun na kung talagang nabaril ang palad ng Purple Sun Saint, si Chen Lei ay malamang na direktang ibabaril sa Meatloaf, at ang Hall of Glory na ito ay mayayanig din, kaya diretsyo niya itong pinigilan. General Chu, tama ang iyong pagdating, at tuturuan ko ang isang panatiko, na mayabang at walang hiya. Gumamit siya ng walang kahihiyang paraan upang makaipon ng maraming pagsasamantalang militar. Nakakahiya naman sa henerasyon ko. Kaya naman, handa lang akong turuan itong magnanakaw. Sinabi ni Zhexiangyang kay Chu Xiaoyun, at sinabi kay Chu Xiaoyun ang tungkol sa pagnanakaw ni Chen Lei sa militar ng ibang tao. Oh, totoo ba iyon? Tanong ni Chu Xiaoyun sa malalakas na tao sa paligid niya. Kaya lang hindi alam ng mga malalakas na tao sa paligid ang bagay na ito, at walang sumagot. General Chu, ito ay totoo, ninakawan ako ng taong ito ng aking mga kakayahan sa militar. Sa oras na ito, kinailangan ni Du Zi na tumayo at magsalita muli para patunayan na totoo ang sinabi ni Zhexiangyang. Shen Fan, paano mo ipapaliwanag? Tumingin si General Chu kay Chen Lei at nagtanong. Walang dapat ipaliwanag, pinatayo ako ni Du Zi. Sa katunayan, si Du Zi ang gustong agawin sa akin ang aking serbisyo militar. Ang messenger ay nasugatan ko at inatake ni Du Zi habang tumatakbo palayo. Yung palad mo lang, yun na yun. Du Zi, totoo ba iyon? Tanong ni General Chu. Hindi, paano ito posible? Natarante si Chen Fan. Malinaw kung sinakta ng banal na sugo, ngunit si Chen Lei ay inatake at pinutol ang ulo ng banal na sugo gamit ang isang kutsilyo. Kaibigan, paano niya nagawang sakta ng messenger? Sa oras na ito, iginiit ni Du Zi na ninakawan siya ni Chen Lei ng kanyang mga merito sa militar. Kaya lang, para sa ganitong bagay, walang ikatlong tao na naruroon. Sa ilang sandali, kahit si Chu Xiaofeng ay hindi madaling husgahan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Tiningnan ni Chen Lei si General Chu, na nasa dilema, at si Du Zi, na nanalo, at sinabing, General Chu, ang bagay na ito ay talagang madaling hawakan. I can swear on my soul na totoo ang sinabi ko. Mayroong kalahating linya ng kasinungalingan, at siya ay direktang pinatay. Ewan ko ba, maglakas loob kaya si Du Zi na gumawa ng ganoong panunumpa. Namutla ang mukha ni Du Zi matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei. Kabanata 2255. Ang Great Soul Oath sa Middle Realm ay mas epektibo kaysa sa Lower Realm. Tila may mga tunay na Diyos sa mundong ito. Kapag ang panata ay ginawa, kung ito ay nasira, kung gayon ang kahihinatnan ay magiging lubhang kaunos-lunos, at malamang na ang kaluluwa ay mawawasak. Si Du Zi mismo ay may magandang kinabukasan, ngunit ayaw niyang mamatay sa ilalim ng kanyang panunumpa. Totoo ang sinabi ko, bakit ako magmumura? Matigas na sabi ni Du Zi. Bakit, maglakas loob ka, o nagsisinungaling ka? Tanong pa ni Chen Lei. Lahat ng sinabi ko ay totoo, hindi natural na sabi ni Du Zi habang nakatingin sa nagniningning na mga mata ni Chen Lei Lin. Totoo ba ang sinabi mo? Sa kasong ito, bakit mag-abala sa isang nagkasalang budi at manampa na patunayan na lahat ng sinabi mo ay totoo, at handa akong parusahan? Sabi ni Chen Lei.
Kaya lang, kahit anong pilit ni Chen Lei, tumanggi lang si Du Zi na tanggapin ang malaking sumpa, nalilito ang kanyang mga mata. General Chu, na nagsasabi na ito ay tama at kung sino ang nagsabi na ito ay mali, dapat mong makita. Pagkatapos ay tumigil si Chen Lei sa pagtatanong kay Du Zi, ngunit sinabi kay Chu Xiaoyun. Tumango si Chu Xiaoyun, tumingin kay Du Zi, na may malamig na ekspresyon, at sinabing, Du Zi, maglakas loob kang i-frame ang bayani. Hindi ka magiging walang awa. Halika, itali mo si Du Zi sa akin. Tumigil ka, General Chu. Pagkatapos ng lahat, itong si Du Zi ay isang disipulo ng aking Zion sect. Hindi ko nakita ang mukha ng monghe. Hinihiling ko rin kay General Chu na tingnan siya alang-alang sa Zion sect at iligtas siya sa pagkakataong ito. Mas mahigit. Nang makitang igapos na ni General Chu si Du Zi, humakbang si Zi Shengyang at agad na tumigil sa pagsasalita. Sinulyapan ni General Chu si Zi Shengyang at sinabi, Prinsipe Zi, ang bagay na ito ay pinatawad na. Kino-frame ni Du Zi si Teacher Chen. Kung ang gayong masasamang bagay ay hindi mapaparusahan ng mahigpit, sa hinaharap, sino ang maglalakas loob na maging Zi Shengyang? Buhay si Yun Cheng, ngunit ipinapangako ko, alang-alang sa mukha ni Zai Yanzong, paparusahan ko si Du Zi ng mahina at hindi siya papatayin, paano? Tumingin si Zi Shengyang kay General Chu, at pagkatapos ay kay Du Zi, na hawak ng ilang sarhento. Sa oras na ito, ang mukha ni Du Zi ay naging sobrang mapatla, tumingin siya kay Zi Shengyang at sinabing, Senior brother, iligtas mo ako ay para sa iyo. May bakas ng pagkasuklam sa mukha ni Zi Shengyang. Sa oras na ito, iniisip pa rin ni Du Zi ang tungkol sa paghila sa kanya sa tubig. Malinaw na hindi ibinibigay sa kanya ni Chu Xiaoyun ang ganitong mukha. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Gawin. Pagkatapos nito, nagpakita si Zi Shengyang ng bahagyang ngiti at sinabi kay Chu Xiaoyun. Sinabi ni General Chu sa publiko na itaguyod ang batas, at labis ding humanga si Zi. Ginagawa ang lahat ayon sa kagustuhan ni General Chu. Iniangat ni Chu Xiaoyun ang kanyang mga kamay at sinabing, Salamat Zi Gongzi, Alam Chu mo. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway ni Chu Xiaoyun ang kanyang kamay, kinuha ang mga sundalo, at inihatid si Du Zi palayo. Para kay Zi Shengyang, iyon ay ganap na hindi makatwiran. Panaghoy kay Du Zi. Matapos mapigil si Du Zi, tumingin si Zi Shengyang kay Chen Lei na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, at sinabi kay Chen Lei, Chen Fan, matapang ka talaga para masaktan ang aking Zion sect. Mag-ingat ka sa paglabas, baka balang araw may malas, kung hindi ka mag-iingat, mamatay ka. Ngumiti si Chen Lei at sinabi kay Zi Shengyang, Huwag kang mag-alala, Young Master Zi, napakaswerte ko, at ako ay nakatadhana. Wala akong pakialam sa mga sakuna, kahit mamatay ka, hindi ako pwedeng mamatay. Hindi inaasahan ni Zi Shengyang na magiging matapang si Chen Lei para direktang harapin siya, ngunit heto, hindi niya talaga ito magawa ng direkta, umungol, at itinapon ang kanyang manggas. Iyon lang ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso, ngunit mas seryoso ito. Alam ni Chen Lei na hindi malulutas ang awayan nila ni Zi Shengyang. Sa katunayan, walang mortal na awayan sa pagitan nila, ngunit si Zi Shengyang ay masyadong makitid ang pag-iisip, at kailangan niyang gumanti sa kanya. Kahit na handa siyang makipagkasundo, imposibleng sa kasong ito, nasaktan lang niya si Zi Shengyang hanggang sa huli. Pinagpag ni Zi Shengyang ang kanyang manggas at umalis. Sa Hall of Glory, pansamantalang natapos ang usaping ito at nagpatuloy sa pagpaparehistro ng mga merito ng militar ng ibang tao. At sa lalong madaling panahon, ang lahat ng militar merit ay ganap na nakarehistro. Hindi kataka-taka, ang mga merito ng militar ni Chen Lei ay unang nirerango, habang ang kay Zi Shengyang ay nasa pangalawa. Kung hindi matagumpay si Chen Lei, ang posisyon ng militar na merito ni Zi Shengyang ay talagang imposibleng makatakas. Pero ngayon, iba na. Ang unang pwesto ay nahulog kay Chen Lei. Okay, sa susunod, lahat ay maaaring pumili ng regalo na kailangan nila, Chen Fan, ang iyong unang pagpipilian. Pagkatapos magsalita, ikanaway ng opisyal ang kanyang kamay, at isang manipis na libro ang lumitaw sa kamay ni Chen Lei. Ito ay isang katalogo ng lahat ng mga kayamanan na maaaring ipagpalit para sa serbisyong militar na ito.
Matapos itong mapili ni Chen Lei, maaari na siyang dumiretso sa library. Tinanggap sa Fushang. Binuksan ni Chen Lei ang booklet na ito at nalaman na may marka ito ng mga kayamanang may halaga sa militar. Halimbawa, ang isang middle grade na chi refining technique ay nagkakahalaga ng hanggang 2,000 merito ng militar, at may iba pang mga kayamanan na may katumbas na halaga. Nakahanap si Chen Lei ng Phoenix Feather na nagustuhan niya, at nalaman niyang ang Phoenix Feather na ito ay talagang nagkakahalaga ng 2,500 military merits, na higit pa sa military merits ng middle grade aura technique. Ang balahibo ng Phoenix na ito, bagaman maraming makapangyarihang tao sa mansyon ng Panginoong Lungsod ay hindi alam kung ano ito, sinubukan nila ng maraming beses at alam na ang balahibo ng Phoenix na ito ay isang walang katulad na kayamanan at lubhang mahalaga. Kaya naman mataas ang presyo nitong Phoenix Feather. Pinili ni Chen Lei ang balahibo ng Phoenix na ito ng walang pag-aalinlangan. Ang Phoenix Feather ay naglalaman ng isang uri ng peerless boxing technique ng Fengming 9 Punch. Kapag na-assemble na, ang halaga nito ay higit pa sa isang mid-grade na pamamaraan ng pagdadalisay. Si Chen Lei ay natural na marunong pumili. Matapos piliin ang balahibo ng Phoenix na ito, si Chen Lei ay mayroon lamang 1,500 na pagsasamantalang militar na natitira sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay pinili ni Chen Lei ang unang paliwanag ng refining technique sa listahan ng reward na nagmula sa gitnang mundo. Ang mga diskarte sa pagpino ay isa ring lugar na palaging kinaiinteresan ni Chen Lei. Gayunpaman, ang pamamaraan ng pagpino ay lihim din. Hindi madali para kay Chen Lei na matuto ng mga diskarte sa pagpino. Kabilang sa mga ito, magkakaroon ng preliminary explanation of refining technique. Kaya naman, hindi nagatubili si Chen Lei na mag-order ng the first explanation of refining technique. Matapos piliin ang initial refining technique, ang natitirang surplus ng militar ay mas mababa sa 300. Si Chen Lei ay casual na nakipagpalitan ng ilang bote ng mga table tas at ganap na naubos ang kanyang mga kakayahan sa militar. Matapos ni Chen Lei ang pagpili, si Zi Shengyang na ang pumili. Napakalinaw din ng layunin ni Zi Shengyang. Agad niyang binuksan ang cage ng Phoenix Feather. Gayunpaman, nakita ni Zi Shengyang ang Phoenix Feather na hindi inaasahang nahuli ni Chen Lei. Napili. Shen Fan, gusto mo ba talagang gawin ang lahat sa akin? Sa sandaling ito, ang puso ni Zi Shengyang ay napuno ng galit. Ang dahilan kung bakit pinili ni Zi Shengyang ang balahibo ng Phoenix na ito ay dahil kamakailan lamang ay nakakuha siya ng paraan para sa pagdadalisay ng isang malakas na tungkod na espiritual. Ang makapangyarihang spiritual rod na ito ay tinatawag na Phoenix Fan. Napakalakas ng fan. Sa sandaling pino, ito ay sapat na upang gawin siyang hindi magagapi. Gayunpaman, ang mga materyales para sa pagpino ng Phoenix Fan ay napakahirap hanapin. Matapos ang lahat ng kanyang pagsusumikap, natagpuan lamang niya ang 2 balahibo ng Phoenix na nasa Zion City Mansion. Itong balahibo ng Phoenix, determinado siyang manalo. Kabanata 2256. Kaya lang hindi inaasahan ni Zi Shengyang na ang Phoenix Feather na inorder niya ay pipiliin ni Chen Lei. Shen Fan, gusto mo talagang maging malapit sa akin kahit saan. Hindi ito gagana kung hindi ka papatayin. Si Zi Shengyang ay lihim na nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at kinailangan niyang ipagpalit ang kanyang mga merito sa militar para sa iba pang mga kayamanan. Bagamat mahalaga din ang mga kayamanang ito, para kay Zi Shengyang, banta lang ito sa mga manok. Pagkatapos nito, isa-isa ring kinuha ng ibang makapangyarihang tao ang kanilang mga kayamanan. Pagkatapos ng pagpili, dinala ng opisyal ang karamihan sa kabaan, pagkatapos ay isa-isang inilabas ang mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat. Pagkatapos kolektahin ang mga kayamanang ito, sinabi ng tagapaglingkod, "Sige, lahat." Ang Panginoon ng lungsod ay nagsagawa ng isang mahusay na piging sa pagdiriwang. Ngayon, lahat ay maaaring pumunta sa likod na hardin at lumahok sa pagdiriwang na piging, at ang Panginoon ng lungsod ay personal ding darating. Salamat sa lahat. Nang matapos ang pagsasalita, pinangunahan ng opisyal ang karamihan at nagmadaling pumunta sa hardin sa likod. Ngayon ang likod na hardin ay puno ng mga jade box. Direktang dinala ng opisyal na ito si Chen Lei sa unang jade box dati.
Mr. Chen, ikaw ang unang tao sa serbisyo militar na ito. Ikaw ang numero 1 posisyon. Umupo ka muna. Hindi rin tumanggi si Chen Lei, at diretsyong umupo. Pagkatapos nito, lahat ay umupo sa kani-kanilang mga upuan, at sa oras na ito, lumabas ang Panginoon ng Zion City. Ang City Lord ng Zion City ay tinatawag na Xi Jinping. Sinulyapan niya ang karamihan na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, "Lahat, ako, si Xi, ay narito upang ipahayag ang aking nararamdaman para sa iyo. Ang tadhana ay lumalaban, ang aking Zion City ay hindi mabubuhay sa ilalim ng palad na bakal ng ereheng hukbo. Natatakot ako na maging aburin ang buhay ng daan-daang milyong tao sa lungsod na ito. Dito, sa ngalan ng daan-daang milyong tao sa lungsod, nais kong sabihin sa inyong lahat maraming salamat." Pagkatapos ng pagsasalita, ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay nagbigay ng isang malalim na pagsaludo sa lahat. Ang Panginoon ng lungsod ay talagang magalang. Ang pagtatanggol sa sarili mula sa masasamang espiritu ay bahagi ng aking henerasyon. Ang sabi ng lahat, bagamat sinabi nila na ang kanilang pangunahing layunin ay upang labanan ang mga masasamang Diyos, ang pangunahing layunin ay ang kayamanan na ito sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, ngunit sino ba ang hindi magsasabi ng magagandang bagay bukod dito? Sa pagkakataong ito ay nanalo silang lahat, kaya syempre sila ay mananalo, huwag maging modemo. Tumango ang Panginoon ng lungsod, pagkatapos ay ngumiti, "Lahat, kahit na pansamantalang umatras ang thalho, hindi ka pa rin maaaring maging pabaya. Sa hinaharap, magdudulot ng gulo si thalho, at kakailanganin mo pa rin ang iyong tulong. Tungkulin kong maghintay," sabay-sabay na sabi ng karamihan. "Okay, andito na ang City Lord. Toast ko sa inyong lahat. Pakiusap inumin mo itong tasa." Itinaas ni Master ang baso ng mataas at sabay-sabay na ininom ang lahat. Itinaas din ng lahat ang kanilang baso at sabay-sabay na uminom. Pagkatapos nito, sinabi ng Panginoon ng lungsod, "Lahat, sa pagkakataong ito, ang maling pananampalataya ay nagdulot ng kaguluhan at napinsala ang buong gitnang mundo. Wala kaming pakialam sa ibang lugar, at hindi namin ito makokontrol. Gayunpaman, ang kaguluhan ng maling pananampalataya sa dinastiyang Dachu, kailangan natin. Upang huminahon, ang ating emperador ay may mahusay na pag-iisip at malaking tapang, at handang buksan ang banal na lupain ng maharlikang mana. Hayaan kang pumasok dito, at pagbutihin ang iyong pag-uugali sa paglilinang, upang mapaglabanan ang thalho." Ano? Matapos marinig ang mga salita ng Panginoon ng lungsod, ang lahat ay natigilan, pagkatapos ito ay isang malaking sorpresa. Ang Panginoon ng lungsod ay tumango at nagsabi, "Kayong mga lalaki, narinig ninyo ito ng tama. Ang banal na Panginoon ay sadyang binuksan ang banal na lupain ng maharlikang mana, pinapasok kayo, isulong ang paglilinang, at labanan ang thalho." Muling idiniin ni Lord, "Totoo ba ito?" Kahit muling idiin ng City Lord, hindi makapaniwala ang lahat. Ang dinastiyang Dachu ay may pamana ng hari na sagradong lugar, na hindi lihim sa buong dinastiyang Dachu. Kaya lang, ang banal na relikong banal na lugar na ito ay bukas lamang sa mga alagad ng hari, at walang ibang makapangyarihang tao ang pinapayagang makapasok. Sinasabing ang sagradong lugar ng mana ng hari ay isang pambihira at pinagpalang lugar, na may hindi mabilang na bihirang mga kayamanan sa loob, at kahit na may pagkakataon at misteryo ng pagpasok sa nascent soul realm. Para sa mga ekspertong ito ng nascent alchemy realm, masasabi mong isa itong malaking tukso. Totoo, ngunit hindi lahat ay maaaring makapasok sa sagradong lugar na ito ng mana ng hari. Upang makapasok sa sagradong lugar na ito ng maharlikang pamana, dapat tapusin ng isa ang isang gawain. Sinabi ng Panginoon ng lungsod sa lahat. "Oh, anong gawain?" Mabilis na nagtanong ang lahat, basta makapasok sa sagradong pamana ng hari, huwag magsalita ng isang misyon, 10 misyon, wala silang sasabihin, kukumpletuhin nila ito ng buong lakas. Sinabi ng Panginoon ng lungsod, ang gawaing ito ay simple at simple, pati na rin ang mahirap at mahirap, ibig sabihin, ang bawat isa ay dapat pumatay ng isang alagad ng thalho na kapareho ng kanyang paglilinang, hanggat maaari siyang magdala ng isang disipulong thalho. Ang pinuno ng mga tao ay babalik, pagkatapos ay magkakaroon sila ng mga kwalifikasyon upang makapasok sa sagradong lugar ng mana ng hari.
Ito ay naging medyo isang gawain. Matapos makinig ang lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Ang gawaing ito ay talagang hindi mahirap. Handa akong tanggapin ang ganoong gawain. Sumagot ang lahat. Ang ganitong gawain kapalit ng pagkakataong makapasok sa sagradong lugar ng pamana ng hari ay masasabing masyadong matipid. Ang Panginoon ng lungsod ay tumango at sinabi, "Mabuti yan, ang banal na lugar ng pamana ng hari ay magbubukas sa isang buwan. Hanggat maaari mong patayin ang alagad ng Thalho ng parehong kaharian sa loob ng isang buwan, maaari kang mapunta sa Panginoon ng lungsod na ito. Ito ang lugar upang makapasok sa banal na lupain ng mga relikya ng hari. Kami sa Zion City ay mayroon ding pasukan sa sagradong lupain ng maharlikang pamana. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari kang direktang pumasok sa banal na pamana ng hari mula sa Zion City." Matapos marinig ito, ang mga mata ng lahat ay labis na nasasabik, at ang pagkain at alak na inayos ng Panginoon ng lungsod ay naging hindi masarap kainin, at lahat sila ay nakatuon kay ****** ang disipulo ng Thalho. Malapit nang matapos ang piging sa ganoong kapaligiran. Sige po sa lahat, tapos na itong piging ng pagdiriwang. Para sa iyong mga tagumpay, ang may-ari ng lungsod ay lubos na nagpapasalamat para sa iyong mga nagawa. Higit pa rito ang may-ari ng lungsod ay naghihintay para sa iyong mabuting balita. Sana lahat kayo ay manalo, mapatay ang kalaban at makakuha ng eligibility na makapasok sa Royal Heritage Holy Land. Sa wakas, sinabi ng Panginoon ng lungsod sa lahat. Pinagdikit din ng lahat ang kanilang mga kamay at nagsabi, "Mangyaring maghintay para sa mabuting balita." Pagkatapos magsalita, lumabas ang lahat sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, lahat ay nakatuon sa usapin ng pagpasok sa banal na lupain ng mana ng hari. At ang bagay na ito sa lalong madaling panahon ay kumalat sa buong Zion City at maging sa buong Dachu Dynasty. Sa katunayan, hindi lamang ang lungsod ng Zion, kundi ang buong dinastiyang Dachu, lahat ng malalakas sa loob ng teritoryo, ay nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa sagradong lugar ng mana ng hari. Kaya lang kung gusto mong makapasok sa Holy Land of Royal Heritage, hindi ganoon kadaling makuha ang qualification na ito. Tanging ang mga nakipaglaban sa hukbo ng Thalho sa pagkakataong ito at nakakuha ng mga gantimpala militar ang magkakaroon ng pagkakataong ito. Ang pakikilahok sa labanan laban sa hukbo ng Thalho ng isang beses at pagkakaroon ng mga tagumpay ng militar ay isang kinakailangan para sa pagkakaroon ng mga kwalipikasyon upang makapasok sa banal na lupain ng maharlikang mana. Pangalawa, dapat patayin ng mga powerhouse na ito ang mga disipulo ng Thalho ng parehong kaharian bago sila maging karapat-dapat na makapasok sa maharlikang pamilya ng pagmana ng banal na lupain. Matapos kumalat ang balita, maraming makapangyarihang tao na hindi lumahok sa labanan laban sa hukbo ng Thalho ang halos nakaramdam ng panghihinayang. Sa pakikipaglaban sa hukbo ng Thalho, ang ilang makapangyarihang tao ay hindi optimistiko tungkol sa dakilang dinastiyang Chu, at hindi inaasahan na mabubuhay ang dinastiyang Chu sa hukbo ng Thalho. Sa makatuwid, ang malalakas na lalaki na ito ay hindi lumahok sa hukbo ng Thalho sa mga labanan sa labanan. Ang mga malalakas na lalaki ay hindi bihira. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ito ay mawawala sa kanila ng isang magandang pagkakataon. Kabanata 2257. Ang makapangyarihang mga taong ito, na mag-aakalang sa oras na ito, ang pamilya ng hari ng Dachu ay magkakaroon ng lakas ng loob na ipasa ang maharlikang pamilya sa banal na lupain at buksan ito sa labas ng mundo. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit naging ganito ang maharlikang pamilya ng Dachu ay dahil sa napakalubha ng sitwasyon. Kung hindi mo ito gagawin, ang buong dinastiya ng Dachu ay malamang na mahuli ng Thalho. Kung talagang mabihag ito ng Thalho ang buong dinastiyang Dachu, ang banal na lupain ng mana ng hari ng Dachu, ay mahuhulog din sa mga kamay ng Thalho. Kung gayon, mas mabuting ilabas ang banal na lupain ng maharlikang mana sa mga nakakatugon sa mga kondisyon para sa pagpasok. Sa kasong iyon, hindi bababa sa maaari kang makaligtas ng kaunti pa. Kasabay nito, naglabas din ng kautusan ang emperador ng Dachu. Ito lamang ang unang grupo ng malalakas na tao na nakapasok sa banal na lupain ng maharlikang mana. Kung sa hinaharap, may mga malalakas na tao na maaaring lumahok sa labanan laban sa mga masasamang Diyos at makakuha ng mga merito ng militar, magkakaroon din sila ng pagkakataon sa banal na lupain ng maharlikang mana.
Sa ganitong paraan, matagumpay nitong napukaw ang pagnanais ng naghihintay at nakakakita ng mga powerhouse na lumahok sa digmaan, at lahat sila ay nag-sign up upang sumali sa labanan laban sa hukbo ng Thalho, na nagpabuti sa Great Chu Dynasty, manipis na hangin. Hindi maiwasan ni Chen Lei na humanga na ang kamay ng dakilang Chu Emperor ay talagang nakapagpakilos ng sigasig ng lahat ng malalakas, kaya ang lakas ng dakilang dinastiyang Chu ay tumaas ng husto, at talagang posible na mabuhay sa ilalim ng pag-atake ng ereheng kulto. Si Chen Lei ay parehong interesado sa sagradong lugar na ito ng mana ng dakilang kaharian ng Chu. Kinuha rin niya ang gawain at naghanda upang patayin ang isang alagad ng Thalho ng parehong kaharian. Nasa ikatlong antas na ngayon ng Yuandan Realm ang cultivation ni Chen Lei. Gayunpaman, nagagawa na ng kanyang combat power na patayin ang mga Diyos ng sekta ng Thalho at ang mga powerhouse ng mga gwardya ng King Kong. Sa makatuwid, masasabing madali lang ang pagpatay sa isang Thalho sect disciple sa ikatlong antas ng Yuandan Realm. Sa makatuwid, hindi nagmamadali si Chen Lei. Para sa kanya, napakabigay ng isang buwan. Kaya naman, hindi nagmamadaling umalis si Chen Lei, bagkus ay pinag-aralan niya ang 3 ehersisyo sa bahay ng kuweba na kanyang inuupahan. Xing Mai Finger, Rock Fist, at Ghost Disappearance Body Technique. Sa 3 pagsasanay na ito, ang Xing Mai Finger ang pinakamakapangyarihan. Kasabay nito, naramdaman ni Chen Lei na ang Xing Mai Finger ay hindi dapat isang ordinaryong middle class na martial art, dahil ang balangkas ng set ng mga pagsasanay na ito ay isang malalim at walang katulad na martial art. Ang pag-finger ay nagbigay din kay Chen Lei ng pakiramdam ng mga kaisipang hindi natapos. Siyempre, ang serye ng mga fingerprint na ito ay dapat na sinundan ng mga promosyon. Kaya lang hindi mahanap ni Chen Lei ang advanced practice nitong Star-Made Finger. Ngayon ay kailangan niyang sanayin muna ang hanay ng mga pagsasanay na ito. Kinailangan ni Chen Lei ng higit sa 10 araw upang tuluyang makipag-usap sa mga bituin sa kalangitan, at nakuha niya ang kapangyarihan ng mga bituin upang pinuhin ang kanyang mga meridian. Ang Xing Mai ay hindi lamang tumutukoy sa isang makapangyarihang paraan ng pag-atake, kundi isang pinakamataas na paraan ng pag-condensate ng mga meridian na may star power. Nakipag-ugnayan na ngayon si Chen Lei sa kapangyarihan ng mga bituin sa kalangitan upang pinuhin ang sarili niyang mga meridian, na ginagawang mas matigas muli ang orihinal na matigas at walang kapantay na mga meridian. Sa meridian, may maliit na liwanag ng bituin na sumisikat. Hoy! Ginamit ni Chen Lei ang Star Vein Finger, at nagpakita ng solidong liwanag ng daliri, na kasing liwanag ng bituin, at agad na tumagos sa kawalan, tumusok sa golden spar, at ang gilid ng butas ng daliri ay kasing kinis ng salamin. Malinaw, ang kapangyarihan ng Star Finger na ito ay lubhang nakakatakot. Siyempre, ngayon, nilinang ni Chen Lei ang Xing Mai sa paunang antas, malayo sa pag-abot sa Dacheng at Consummation. Kung makakapag-practice siya ng cultivation sa antas ng Dacheng at Consummation, naniniwala ako na ang kapangyarihan ng Xing Mai Finger ay magiging mas kamangha-mangha. Sa mga sumunod na araw, pinagkadalubhasaan din ni Chen Lei ang Panshi Boxing Cultivation. Ang paraan ng rock boxing na ito ay simple at primitive. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kombinasyon ng pisikal na lakas at tunay na lakas ng tableta. Dapat tumpak. Mahirap intindihin ang puntong ito. Kung hindi mo maintindihan ang puntong ito, kung gayon, mahirap gamitin ang rock fist strength. Sa katunayan, napakahirap na maunawaan ng mabuti ang punto ng pagsasama na ito. Kung walang patnubay ng isang Panginoon, ang karaniwang malakas na tao ay maaaring hindi mauunawaan ang tunay na kahulugan nito pagkatapos ng pangangapa sa loob ng 10-10 daang taon. Pero iba si Chen Lei. Masyadong pambihira ang kanyang pangunawa. Bukod dito, ang kanyang karunungan sa kanyang katawan at essence force ay umabot sa isang nuanced level. Pagkatapos lamang ng ilang pagsubok, na-master na niya ang kombinasyong ito. May kakayahang magpalabas ng nakakatakot na kapangyarihan ng rock fist. Sa sandaling ito, binasag ni Chen Lei ang isang kamao ng bato, at saglit, isang malaking kamao ang lumabas mula sa kanyang kamao, tulad ng isang malaki at matibay na bato, napakabigat, dumurog sa lahat, walang kap-oras na kapangyarihan. Lalo na pinagsanib ni Chen Lei ang apoy ng tableta sa kanyang katawan sa kamaong bato, at ang kamao na ipinalabas ay biglang naging madilim na pula,
nagniningas at hindi mapigilan, at isang heatwave ang tumama sa mga tao. Ang kamao ng bato sa sandaling ito, tulad ng isang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, ay napakalakas na hindi ito mapigilan. Nagpatuloy si Chen Lei sa pag-ensayo, at sa wakas, talagang na-practice niya itong set ng rock feast sa kaharian ng Dzogchen. Ang rock boxing set na ito ay hindi mahirap linangin. Ang mahirap ay ang paghahanap ng punto kung saan maaaring magkasya ang pisikal na lakas at tunay na lakas ng tableta. Hanggat nahanap mo ito, ang pag-asa sa insight ni Chen Lei upang makumplito ang paglilinang ay masasabing napakadali. Panghuli, nag-practice si Chen Lei ng Ghost Fault sa cultivation. Ito ay isang set ng body techniques, na gumagalaw sa isang maliit na lugar. At ang hanay ng mga diskarte sa katawan ay pantay na kahanga-hanga, at kahit na nagsasangkot ng ilang mga special na panuntunan. Kung ang cultivation ay isinasagawa sa sukdulan, maaari nitong gawing posible ang imposible sa isang maliit na lugar, kahit na ito ay isang malakihang pag-atake sa set ng mga diskarte sa katawan, maaari din niyang maiwasan ang karamihan sa mga ito. Gayunpaman, ang set na ito ng Ghost Fault Cultivation Base ay hindi mas mahina kaysa sa Xingmai Fingers. Ilang araw pa lang nag-aral si Chen Lei, pero kasisimula pa lang niya. Noong una ay nais ni Chen Lei na magtanim sa loob ng isang yugto ng panahon upang maperpekto ang hanay ng mga pagsasanay sa pagtatanim na ito, ngunit ngayon ay huli na. May 10 araw pa ang natitira, na siyang pagbubukas ng araw ng banal na lupain ng maharlikang mana, at hindi niya pinatay ang isang mag-aaral ng Thalho ng parehong kaharian, hindi natapos ang gawain, at hindi nakuha ang mga kwalipikasyon upang makapasok sa banal na lupain ng maharlikang mana. Natural, ayaw palampasin ni Chen Lei ang pagkakataong makapasok sa sagradong lugar ng pamana ng hari. Ngayon, kailangan niyang gamitin ang natitirang 10 araw para tapusin ang gawain. Sa oras na ito, sa labas ng Tianling Building kung saan matatagpuan si Chen Lei, maraming makapangyarihang tao ang nakikipag-usap ng lihim. Itong Chen Fan na ito ay nasa kuweba ng napakaraming araw, bakit hindi siya makalabas? Hindi ba niya gustong pumasok sa banal na lupain ng mana ng hari? Paano ito posible? Sino ang makakalaban sa taksong ito? Huwag kang mag-alala. Huwag kang maniwala na hindi makakalabas si Chen Lei, sabi ng isa pang malakas na lalaki. Ang makapangyarihang mga lalaking ito, sa mga araw na ito, ay nagbabantay sa labas ng kuweba ng Tianling Tower, nakatitig kay Chen Lei. Sila ay mga disipulo ng Zaiyan Sect. Inutusan sila ni Zi Shengyang na bantayan ang bawat kilos ni Chen Lei. Umalis si Chen Lei sa Zaiyan City, pagkatapos ay aaksyonan nila si Chen Lei at sisirain si Chen Lei. Si Zi Shengyang ay hindi isang mapagbigay na tao. Sinaktan ni Chen Lei si Zi Shengyang. Kinamumuhian na ni Zi Shengyang si Chen Lei at papatayin na sana siya. Gayunpaman, sa panahong ito, kailangan din ni Zi Shengyang na tugisin ang mga disipulo ng sekta ng Thalho sa parehong kaharian, at pagkatapos ay magpadala ng isang tao upang sundan si Chen Lei at maghanap ng mga pagkakataon upang patayin si Chen Lei. Kabanata 2258. Si Zi Shengyang ay kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Yuandan Realm Cultivation. Gusto niyang patayin ang isang alagad ng Thalho ng parehong kaharian, na hindi isang madaling gawain. Isang alagad ng Thalho sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm, halos isang mataas na antas na sugo o banal na sugo sa Thalho Sub-Ruler. Hindi lang siya makapangyarihan, may mataas din siyang posisyon at sobrang kapansin-pansing gusto niyang patayin ng patago. Ang kapangyarihan ng sekta ng Thalho ay dapat na planuhin ng mabuti. Ngayon, ang mga disipulong ito ng Thalho ay umalis na lahat mula sa lugar na kinokontrol ng Zaiyan City at bumalik sa lugar na kinokontrol ng Thalho Sub-Helm. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, kinailangan ni Zi Shengyang na pumunta sa teritoryong kontrolado ng Thalho Cult upang palihim na atakehin ang isang makapangyarihang tao sa kaharian ng Thalho Yuandan. Ito ay isang napakahirap na bagay, at si Zi Shengyang ay walang oras upang harapin si Chen Lei. Pagkatapos lamang ay nagpadala ng ilang junior brothers upang subaybayan si Chen Lei at maghanap ng mga pagkakataon upang patayin si Chen Lei. Sa mga taong ito, mayroong duzina na pupuot kay Chen Lei. Sa oras na ito, masasabi ni Duzi na isinuko niya ang pagkakataong makapasok sa sagradong lugar ng mana ng hari at gusto niyang sirain si Chen Lei.
Nakipagtulungan siya sa ilang senior brothers, at naniniwala ako na madali niyang mapapanalo si Chen Lei. Kaya lang, pagkatapos nilang maghintay ng higit sa 20 araw, hindi lumabas ng bahay si Chen Lei, at si Duzi at ang iba pa ay halos mawalan ng pasensya. Gayunpaman, sa araw na ito, nakita pa rin ng isang Zion sect na disipulo si Chen Lei na naglalakad palabas ng Tianling Tower. Senior Kuya Do, wala si Chen Fan. Ang alagad na ito ni Zionzong, matapos matuklasan ang bakas ni Chen Lei, ay mabilis na ginaisang si Duzi, na halos natutulog. Umiling si Duzi, pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon na itinuturo ng sarili niyang junior brother. Nang makakita siya ng isang figure, nakilala niya ito sa isang sulyap, at ito ay si Chen Lei. Talagang lumabas, at hindi nasayang ang hirap namin sa mga araw na ito. Lahat ay nagsimulang kumilos, bigyang pansin ang pagtatago, huwag hayaang malaman ni Chen Fan, pagkatapos ay umatras. Utos ni Duzi. Ilang mga disipulo ni Zionzong ang tumango at tahimik na sumunod kay Chen Lei. Gayunpaman, si Chen Lei ay tila walang malay, hanggang sa hilaga, palabas ng gate ng lungsod, at nagmamadali patungo sa teritoryong kontrolado ni Thalho. Sa Tianling Tower, alam na ni Chen Lei ang mga galaw ng sub-brother ng Thalho. Matapos ang huling pagkatalo ni Thalho sa Zion City, ang lahat ng kapangyarihan ni Thalho ay lumiit pabalik sa lugar na kinokontrol niya. Kung gusto mong pumatay ng isang alagad ng Thalho na nasa parehong kaharian mo, dapat kang pumasok sa teritoryong kontrolado ng Thalho. Kaya, sa sandaling umalis si Chen Lei sa Tianling Tower, dumiretso siya sa teritoryong kontrolado ng Thalho. Noong una, walang nakitang sumusubaybay si Chen Lei. Ang antas ng pagsubaybay ni Duzi ay medyo pambihira. Bukod dito, sa Zion City, ang kapaligiran ay napakakomplikado sa mga taong dumarating at umaalis, na nagpapagulo rin sa pananaw ni Chen Lei. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa Zion City, agad na natuklasan ni Chen Lei na may sumusunod sa kanya. Kung gaano katalas ang pangunawa ni Chen Lei, sadyang lumihis siya sa iba't ibang direksyon, at palaging may ilang hininga sa likod niya, sinusundan siya kung mayroon man. Kung ikaw ay isang general powerhouse, imposibleng makatagpo ang ilang hibla ng hininga ni Rao Yuowo. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga hibla ng hininga ni Rao Yuowo ay napakatalino. Ngunit sa ilalim ng sadyang tukso ni Chen Lei, ang kinaroroonan ng ilang tao ay ganap na nalantad. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Duzi at ng ilang tao na makikita ni Chen Lei ang kanilang mga bakas. Kasabay nito, kahit na makita sila ni Chen Lei na sumusunod, hindi ito mahalaga. Ngayong nasa labas na sila ng Zion City, hindi man lang napansin ni Chen Lei ang ilan, ay handa na ring maghanap ng angkop na lugar para magsimula. Ang harap ay isang siksik na kagubatan ng pino, liblib, isang magandang lugar upang makipag-chat. Sa oras na ito, si Duzi ay medyo hindi na makayanan, handang gumawa ng isang bagay, at sinabi sa ilang mga kapatid. Tumango rin itong mga senior brothers. Upang maiwasan ang mahabang gabi at panaginip, pinakamahusay na magsimula ng maaga. Sa makatuwid, nang iminungkahi ni Duzi na gumawa ng isang bagay sa siksik na kagubatan ng pino sa unahan, lahat sila ay sumang-ayon. Matapos magkasundo sa hands-on na lokasyon, lahat sila ay nagsimulang maghanda, ay adjust ang kanilang status sa peak status, para mapatay nila si Chen Lei ng isang suntok kapag lumaban siya saglit. Lumipad si Chen Lei sa harapan, at madaling maramdaman ang mga pagbabago sa hininga ng mga susunod na powerhouses. Nang inag ang puso ni Chen Lei, syempre alam niya na ang gayong pagbabago sa ugali ay malinaw na nangangahulugan na ang mga kaaway na sumusunod sa kanya ay handang kumilos sa kanya. Sa pag-iisip nito, palihim ding binantayan at inihanda ni Chen Lei ang sarili upang hindi masiraan ng loob dahil sa biglaang pag-atake ng kalaban. Sa isang kisap mata, lumipad si Chen Lei sa masukal na kagubatan ng pino at pumasok sa masukal na kagubatan. Gawin! Pumasok din si Duzi at ang iba pa at sinundan si Chen Lei sa masukal na kagubatan. Pagkatapos nito, sumigaw si Duzi, at ilang mga disipulo ni Zionzong, kabilang si Duzi, ay sabay-sabay na bumaril at sinampal ng malakas si Chen Lei. Boom! Sa ilang sandali, ilang malupit na sinag ng liwanag ang agad na nagpapaliwanag sa buong siksik na pine forest,
naglalabas ng nakakatakot na pagbabago-bago ng aura, at pinatay si Chen Lei. Ang buong siksik na kagubatan ng pino ay direktang sumabog sa ilalim ng nakakatakot na pagbabago-bago ng hangin na ito, at ang hindi mabilang na mga sinaunang puno ay agad na naging mga durog na bato at lumipad sa lahat ng direksyon. Naramdaman lamang ni Chen Lei ang ilang nakakatakot na sinag ng liwanag na sumasabog patungo sa kanya. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ay kahanga-hanga, at ang kabagsikan ay napakalakas, na nagparamdam sa kanya na mapanganib. Naghanda si Chen Lei sa unang pagkakataon. Agad niyang isinakripisyo ang Sky Swallowing Bowl at isinabot sa itaas ng kanyang ulo. Ang enerhiya mula sa Sky Swallowing Bowl ay umapaw sa isang magaan na maskara upang protektahan si Chen Lei. Boom 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 broken bar. Maraming energy beam ang sumabog sa Sky Swallowing Bowl mask ng sabay-sabay, tumama sa mahinang ulan at tilamsik, na naging sanhi ng patuloy na pag-vibrate ng energy mask. At ang enerhiya sa paligid ay umapaw, isang malaking pagsabog ang naganap, at isang ulap ng kabute ang tumaas. Mula doon, nakakatakot ang tanawin. Personal na naranasan ni Du Zi ang katakutan ni Chen Lei. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ay ginawa niya ang kanyang makakaya upang patayin si Chen Lei sa isang suntok nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Chen Lei na lumaban. Sa makatuwid, ang ilan sa kanila ay halos sabay-sabay na dinurog ang pinakamalakas na espiritual na ingat sa kanilang mga kamay at inatake si Chen Lei. Hindi lang talaga inaasahan ni Du Zi at ng ilang tao na nagsumikap sila at naghanda ng mahabang panahon para tamaan ng buong lakas, at nabigo pa rin silang saktan si Chen Lei. Pagkatapos ng unang pag-atake, muling inatake ni Du Zi at ng ilang iba pa si Chen Lei at pinatay si Chen Lei. Bagamat nabigo ang unang pag-atake na patayin si Chen Lei, mayroon pa rin silang mga follow-up na pamamaraan. Sila ay nagplano noon pa man at hindi nakuha ang isang hit, nagkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng lahat ng uri ng mga follow-up na galaw. Hinarap ni Chen Lei si Du Zi at iba pang mga tao, at hindi siya bugbugin ng bulag. Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng Sky Swallowing Bowl upang protektahan ang kanyang sarili ay hindi maaaring tumagal magpakailanman. Ang defensive power ng Sky Swallowing Bowl ay talagang kamangha-mangha, ngunit ang pagkonsumo ay napakahusay kaya si Chen Lei ay medyo natakot at hindi ako makatagal ng matagal. Sa makatuwid, matapos matanggap ang buong pag-atake mula kay Du Zi at iba pa at hadlangan ng momentum ni Rui, agad ding naglunsad ng counter-attack si Chen Lei. Boom! Nagpaputok si Chen Lei ng suntok at sinampal ang pinakamalapit na disipulong Zaiyanzong. Indemtal. Bahay Supreme Rebirth si #2250 Supreme Rebirth Kabanata 2250 Boom Kill. Na-i-publish, 17 ng Abril taong 2021. Nakaraan listahan ng mga nilalaman susunod. Indemtal.com, ang pinakamabilis na update para sa pinakabagong kabanata ng Respect. Ang 2059 na kabanata Pambobomba. Ito ang kamaong bato na binasag ni Chen Lei. Pagkaraan ng ilang sandali, ang liwanag mula sa kamao ay lumundag, at pagkatapos, ito ay naging isang malaking bato, sobrang solid, tulad ng isang tunay na bato, hindi magagapi, at mabangis na nakatutok sa direksyong ito, nilang ulap sekta. Nawasak ang estudyante. Ang alagad ng sekta ng Zaiyan na ito, ay dinurog ang isang silver gourd at binasag ito kay Chen Lei. Sa silver gourd, mayroong hindi mabilang na misteryosong rune, nagniningning na pilak, napaka-misteryoso. Kasabay nito, mula sa bibig ng Lang, isang pilak na sinag ng liwanag ang bumulaga, na humahampas ng paalang at patayo, direktang nahati ang lupa, at hindi mabilang na mga sinaunang puno ang madaling pinutol, na lubhang nakakatakot. Tumama ang suntok ni Chen Lei sa light beam na ibinubuga ng silver gourd, at agad na nabasag ang light beam. Pagkatapos, tumama ito ng malakas sa bibig ng Lang at gumawa ng malakas na tunog. Pagkatapos, ang silver gourd ang makintab at mahiwagang bibig ng silver gourd ay agad na pumutok, lumipad, naging isang maliit na silver light, at nawala sa malayo. Boom! Libu-libong milya ang layo, ang pilak na Lang ay tumama sa isang maliit na burol, direktang gumuho sa maliit na burol, na nagpapataas ng usok at alikabok na libu-libong metro ang taas. At ang alagad na ito ni Zaiyanzong ay sumigaw at lumipad palabas,
na duguan mula sa sulok ng kanyang bibig. Si Chen Lei ay parang tigre na pumapasok sa kawan ng mga tupa, ang kanyang mga kamao ay parang mga shooting star, at ang mga kamao ng bato ay sunod-sunod na pumutok. Nakita lang ang malalaking bato sa kawalan, tulad ng mga shooting star na bumabagsak mula sa langit, na mabangis patungo sa isa pang Zion sekta. Sumabog ang mag-aaral. Boom 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 broken bar. Ang Panchakuan ay walang kapantay at labis na nakakatakot. Ang iba't ibang mga tungkod ng espiritu na winasak ng mga disipulong ito ng Zion sect ay nawasak lahat, at ilang mga disipulo ng Zion sect ay nabaligtad din. Ang pangit ni Duzi. Ang kasalukuyang kapangyarihang labanan ni Chen Lei ay mas malakas at mas mahirap kaysa sa nauna. Senior Kuya Do, ang taong ito ay talagang masama. Isang disipulo ni Zionzong ang lumapit kay Duzi at nagsabi kay Duzi na may kaunting takot. Kahit gaano siya kakulit, kailangan natin siyang patayin, kung hindi, paano natin ipapaliwanag kay Senior Brother Z? Sinabi ni Duzi na may malamig na tingin sa disipulong ito ng Zion sect. Oo, kahit anong mangyari, dapat siyang patayin. Mabangis din ang sinabi ng isa pang disipulong Zionzong, ang kanyang pangalan ay Zishengshen, siya ang nakababatang kapatid ni Zishengyang, at ang kanyang paglilinang ay umabot na rin sa ika-9 na antas ng Yuandan realm. Banal na bundok, ang iyong pagtatanim ay ang pinaka-advanced dito. Pipigilan namin siya at gagawa ng pagkakataon para makapatay ka sa isang suntok. Sa anumang kaso, dapat kang makahanap ng pagkakataon na patayin si Chen Lei. Sabi ni Duzi sa Purple Sacred Mountain. Tumango ang Purple Sacred Mountain. Ngayon lang, ang isa sa kanyang mga spiritual rod ay dinurog ni Chen Lei ng isang suntok, at alam na alam niya ang katakutan ni Chen Lei. Sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na ang mga merito ng militar ni Chen Lei ay nakuha sa pamamagitan ng matalinong pagsisikap. Ngayon ay tila hindi tama ang sinabi ng kanyang kuya. Sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, ganap siyang may kakayahang mag-ipon ng napakaraming merito sa militar. Ngunit anuman ang mangyari, si Chen Lei ay kailangang mamatay kung nasaktan niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Tumango ang Purple Saint Mountain, habang si Duzi at ilan pang mga disipulo ni Zionzong, lumakas ang hininga nila, at kasabay nito ay pinatay nila si Chen Lei. Shesh Broken Bar. Si Duzi at ilang mga disipulo ni Zionzong ay nagtaas ng kanilang mga kamay at tinapik ang ilang mga palad. Pagkaraan ng ilang sandali, isang lilang sibat ang tumusok sa kalangitan at sumabit kay Chen Lei. Ito ang kakaibang palad ng Zion sect. Ito ay tinatawag na Dragon Binding Palm. Ito ay isang palad na espesyal na ginagamit upang bitag ang mga kaaway. Ito rin ay isang set ng pinagsamang pag-atake, na may anino ng pagbuo ng labanan na nagtutulungan ng mga tao, at ang kapangyarihan ay tumataas ng husto. Nanginginig ang figure ni Chen Lei at gustong iwasan ito, ngunit ang mga palad ni Duzi at ng iba pa ay napakakinis, at nagtulungan sila sa isa't isa, at sa wakas ay bumagsak sila sa katawan ni Chen Lei. Ang banal na kadena ay parang isang kadena, direktang nagbubuklod kay Chen Lei, nakagapos sa kanya ng mahigpit, hindi makagalaw. Sa sandaling ito, ang Purple Sacred Mountain ay gumawa ng mahabang dagandong, at ang magkabilang kamao ay sumambulat sa nakakapasong liwanag ng araw, at ang mga lilang apoy ay sumangga, na agad na natunaw ang lupa sa magma, na dumadaloy pababa. Sa nakapalibot na lugar, ang pine forest ay agad na sinunog upang lumipad na abo. Ang suntok ni Zishengshen ay ang kanyang natatanging kasanayan sa pagpindot sa ilalim ng kahon, at isa rin ito sa pinakamalakas na diskarte ni Zionzong. Ang Pale Fire ay pinakilos din at pinaghalo sa Ziksha Divine Fist, kaya ang kapangyarihan nito ay pambihira. Papatayin ng Purple Sacred Mountain si Chen Lei sa pinakamalakas na suntok. Ang suntok na ito mula sa Zisheng Mountain ay dumating sa isang iglap at tumama ng malakas kay Chen Lei. Sa sandaling ito, pinigilan ng ilang palad si Chen Lei, hindi makagalaw. Nang makita ang isang pares ng mga banal na kamao na tila tinamaan siya ng nakakapasong araw, sa paggalaw ng puso, isang pulse ares ang lumipad palabas sa kanyang katawan at gamulong patungo sa kanya. Tinamaan ni Zishengshan ang suntok na ito. Ang pulse ares ni Chen Lei ay gawa sa kakaiba at espesyal na material, napakatigas, at tumama sa Purple Saint Mountain. Ang pulse ares ay naging kasing laki ng isang nakakagiling na plato, at ito ay napakabigat.
Tumama ito ng isang pares ng kamao sa Purple Saint Mountain. Nagkaroon ng malakas na ingay at isang malaking pagsabog. Tumaas ang alon ng hangin, direktang sumasabog sa isang malaking piraso ng lupa sa lupa. Malalim na butas. Ang Pulse Ares na ito ay agad na nahulog, at lumipad din ng libu-libong milya ang layo, nawawala ito. Lumipad din pabalik ang Purple Sacred Mountain, at may lumabas na kaunting dugo sa kanyang kamao, na talagang nasugatan ng Pulse Ares na ito. Sa sandaling ito, si Chen Lei, isang nagliliyab na apoy ang lumitaw sa kanyang buong katawan, at agad na sinunog ang lahat ng mga palad na pumipigil sa kanya, at nabawi muli ang kanyang kalayaan. Matapos mabawi ang kanyang kalayaan, si Chen Lei, tulad ng isang mabangis na tigre, ay sumugod sa Purple Saint Mountain, at ang kamao ng bato ay sumabog ng malakas. Kasama rin sa kamao ng bato na binasag ni Chen Lei sa pagkakataong ito ang kapangyarihan ng sarili niyang Pale Fire. Sa kawalan, ang malalaking bato na napapalibutan ng mga apoy, tulad ng mga maiinit na bulalakaw, ay nakatutok kay Zisheng. Nawasak ang bundok. Ang mga kamao ni Chen Lei ng pares ng kamao na ito ay kasalukuyang mabilis at siksik, at ang mga ito ay napakalakas. Binalot nila ang Purple Sacred Mountain sa isang kisap mata, na naging mahirap para sa kanya na iwasan ang Purple Sacred Mountain, at iwinagayway lamang ang kanyang kamao para makipagkompetensya kay Chen Lei. Ang dalawang kamay ng lilang sagradong bundok ay katulad din ng nagliliyab na lilang araw. Nabangga nila ang kamao ng bato ni Chen Lei, at nagkaroon ng malaking pagsabog sa paligid niya, at tumaas ang mga kumpol ng ulap ng kabute. Gayunpaman, ang set na ito ng Zixia Divine Fist na nilikha ng cultivation sa Zisheng Mountain ay medyo makapangyarihan, ngunit ang Zisheng Mountain ay walang cultivation para maabot ang Dzogchen Realm, at kahit ang Ducheng Realm ay hindi isang cultivation, kaya sa ganitong mga sitwasyon, ang kapangyarihan ng natural na mahirap ikumpara ang kanyang boxing technique sa The Rock Boxing na ginamit ni Chen Lei. 10 hinga lang, hindi na siya nakatagal. Boom boom broken bar. Sa huli, direktang tinalo ni Chen Lei ang kamao ni Zisheng Mountain. Pagkatapos, binasag ni Chen Lei ang kamao ng Panshi at tinamaan ang Zisheng Mountain. Ang Purple Sacred Mountain ay biglang tila nadurog ng isang gilingang bato, na agad na sumabog sa ambon ng dugo. Matapos patayin ang Purple Saint Mountain, tumingin si Chen Lei kay Duzi at sa iba pa, at hindi nag-atubiling habulin at patayin sila. Hindi inaasahan ni Duzi at ng ilang tao na magiging napakalupit ni Chen Lei, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng gusto, at tumalikod sila at tumakbo palayo. Gayunpaman, si Chen Lei ay may intensyon na pumatay sa oras na ito at hindi handang magligtas, isa sa kanila. Una, nilock niya si Duzi at walang awa. Pagkatapos manuntok, agad niyang naabutan si Duzi, at pinasabog si Duzi sa blood mist gamit ang isang suntok. Kabanata 2259. L. Ito ang kamaong bato na binasag ni Chen Lei. Pagkaraan ng ilang sandali, ang liwanag mula sa kamao ay lumundag, at pagkatapos, ito ay naging isang malaking bato, sobrang solid, tulad ng isang tunay na bato, hindi magagapi, at mabangis na nakatutok sa direksyong ito, lilang ulap sekta. Nawasak ang estudyante. Ang alagad ng sekta ng Zion na ito, ay dinurog ang isang silver gourd at binasag ito kay Chen Lei. Sa silver gourd, mayroong hindi mabilang na misteryosong rune, nagniningning na pilak, napaka-misteryoso. Kasabay nito, mula sa bibig ng lang, isang pilak na sinag ng liwanag ang bumulaga, na humahampas ng paalang at patayo, direktang nahati ang lupa, at hindi mabilang na mga sinaunang puno ang madaling pinutol, na lubhang nakakatakot. Tumama ang suntok ni Chen Lei sa light beam na ibinubuga ng silver gourd, at agad na nabasag ang light beam. Pagkatapos, tumama ito ng malakas sa bibig ng lang at gumawa ng malakas na tunog. Pagkatapos, ang silver gourd ang makantab at mahiwagang bibig ng silver gourd ay agad na pumutok, lumipad, naging isang maliit na silver light, at nawala sa malayo. Boom! Libu-libong milya ang layo, ang pilak na lang ay tumama sa isang maliit na burol, direktang gumuho sa maliit na burol, na nagpapataas ng usok at alikabok na libu-libong metro ang taas. At ang alagad na ito ni Zai Yanzong ay sumigaw at lumipad palabas, na duguan mula sa sulok ng kanyang bibig. Si Chen Lei ay parang tigre na pumapasok sa kawan ng mga tupa,
Ang kanyang mga kamao ay parang mga shooting star, at ang mga kamao ng bato ay sunod-sunod na pumutok. Nakita lang ang malalaking bato sa kawalan, tulad ng mga shooting star na bumabagsak mula sa langit, na mabangis patungo sa isa pang Zion sekta. Sumabog ang mag-aaral. Boom 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 broken bar. Ang Pansyakwan ay walang kapantay at labis na nakakatakot. Ang iba't ibang mga tungkod ng espiritu na winasak ng mga disipulong ito ng Zion sect ay nawasak lahat, at ilang mga disipulo ng Zion sect ay nabaligtad din. Ang pangit ni Duzi. Ang kasalukuyang kapangyarihang labanan ni Chen Lei ay mas malakas at mas mahirap kaysa sa nauna. Senior Kuya Do, ang taong ito ay talagang masama. Isang disipulo ni Zionzong ang lumapit kay Duzi at nagsabi kay Duzi na may kaunting takot. Kahit gaano siya kakulit, kailangan natin siyang patayin, kung hindi, paano natin ipapaliwanag kay Senior Brother Z? Sinabi ni Duzi na may malamig na tingin sa disipulong ito ng Zion sect. Oo, kahit anong mangyari, dapat siyang patayin. Mabangis din ang sinabi ng isa pang disipulong Zionzong, ang kanyang pangalan ay Zishengsheng, siya ang nakababatang kapatid ni Zishenyang, at ang kanyang paglilinang ay umabot na rin sa ika-9 na antas ng Yuandan realm. Banal na bundok, ang iyong pagtatanim ay ang pinaka-advanced dito. Pipigilan namin siya at gagawa ng pagkakataon para makapatay ka sa isang suntok. Sa anumang kaso, dapat kang makahanap ng pagkakataon na patayin si Chen Lei. Sabi ni Duzi sa Purple Sacred Mountain. Tumango ang Purple Sacred Mountain. Ngayon lang, ang isa sa kanyang mga spiritual rod ay dinurog ni Chen Lei ng isang suntok, at alam na alam niya ang katakutan ni Chen Lei. Sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na ang mga merito ng militar ni Chen Lei ay nakuha sa pamamagitan ng matalinong pagsisikap. Ngayon ay tila hindi tama ang sinabi ng kanyang kuya. Sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, ganap siyang may kakayahang mag-ipon ng napakaraming merito sa militar. Ngunit anuman ang mangyari, si Chen Lei ay kailangang mamatay kung nasaktan niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Tumango ang Purple Saint Mountain, habang si Duzi at ilan pang mga disipulo ni Zionzong, lumakas ang hininga nila, at kasabay nito ay pinatay nila si Chen Lei. Shesh Broken Bar. Si Duzi at ilang mga disipulo ni Zionzong ay nagtaas ng kanilang mga kamay at tinapik ang ilang mga palad. Pagkaraan ng ilang sandali, isang lilang sibat ang tumusok sa kalangitan at sumabit kay Chen Lei. Ito ang kakaibang palad ng Zion sect. Ito ay tinatawag na Dragon Binding Palm. Ito ay isang palad na espesyal na ginagamit upang bitag ang mga kaaway. Ito rin ay isang set ng pinagsamang pag-atake, na may anino ng pagbuo ng labanan na nagtutulungan ng mga tao, at ang kapangyarihan ay tumataas ng husto. Nanginginig ang figure ni Chen Lei at gustong iwasan ito, ngunit ang mga palad ni Duzi at ng iba pa ay napakakinis, at nagtulungan sila sa isa't isa, at sa wakas ay bumagsak sila sa katawan ni Chen Lei. Ang banal na kadena ay parang isang kadena, direktang nagbubuklod kay Chen Lei, nakagapos sa kanya ng mahigpit, hindi makagalaw. Sa sandaling ito, ang Purple Sacred Mountain ay gumawa ng mahabang dagandong, at ang magkabilang kamao ay sumambulat sa nakakapasong liwanag ng araw, at ang mga lilang apoy ay sumangga, na agad na natunaw ang lupa sa magma, na dumadaloy pababa. Sa nakapalibot na lugar, ang pine forest ay agad na sinunog upang lumipad na abo. Ang suntok ni Zishengsheng ay ang kanyang natatanging kasanayan sa pagpindot sa ilalim ng kahon, at isa rin ito sa pinakamalakas na diskarte ni Zionzong. Ang Pale Fire ay pinakilos din at pinaghalo sa Ziksha Divine Fist, kaya ang kapangyarihan nito ay pambihira. Papatayin ng Purple Sacred Mountain si Chen Lei sa pinakamalakas na suntok. Ang suntok na ito mula sa Zisheng Mountain ay dumating sa isang iglap at tumama ng malakas kay Chen Lei. Sa sandaling ito, pinigilan ng ilang palad si Chen Lei, hindi makagalaw. Nang makita ang isang pares ng mga banal na kamao na tila tinamaan siya ng nakakapasong araw, sa paggalaw ng puso, isang pulse ares ang lumipad palabas sa kanyang katawan at gamulong patungo sa kanya. Tinamaan ni Zishengsheng ang suntok na ito. Ang pulse ares ni Chen Lei ay gawa sa kakaiba at espesyal na material, napakatigas, at tumama sa Purple Saint Mountain. Ang pulse ares ay naging kasing laki ng isang nakakagiling na plato, at ito ay napakabigat. Tumama ito ng isang pares ng kamao sa Purple Saint Mountain. Nagkaroon ng malakas na ingay at isang malaking pagsabog.
Tumaas ang alon ng hangin, direktang sumasabog sa isang malaking piraso ng lupa sa lupa. Malalim na butas. Ang Pulse Ares na ito ay agad na nahulog, at lumipad din ng libu-libong milya ang layo, nawawala ito. Lumipad din pabalik ang Purple Sacred Mountain, at may lumabas na kaunting dugo sa kanyang kamao, na talagang nasugatan ng Pulse Ares na ito. Sa sandaling ito, si Chen Lei, isang nagliliyab na apoy ang lumitaw sa kanyang buong katawan, at agad na sinunog ang lahat ng mga palad na pumipigil sa kanya, at nabawi muli ang kanyang kalayaan. Matapos mabawi ang kanyang kalayaan, si Chen Lei, tulad ng isang mabangis na tigre, ay sumugod sa Purple Saint Mountain, at ang kamao ng bato ay sumabog ng malakas. Kasama rin sa kamao ng bato na binasag ni Chen Lei sa pagkakataong ito ang kapangyarihan ng sarili niyang Pale Fire. Sa kawalan, ang malalaking bato na napapalibutan ng mga apoy, tulad ng mga maiinit na bulalakaw, ay nakatutok kay Zisheng. Nawasak ang bundok. Ang mga kamao ni Chen Lei ng pares ng kamao na ito ay kasalukuyang mabilis at siksik, at ang mga ito ay napakalakas. Binalot nila ang Purple Sacred Mountain sa isang kisap mata, na naging mahirap para sa kanya na iwasan ang Purple Sacred Mountain, at iwinagayway lamang ang kanyang kamao para makipagkompetensya kay Chen Lei. Ang dalawang kamay ng lilang sagradong bundok ay katulad din ng nagliliyab na lilang araw. Nabangga nila ang kamao ng bato ni Chen Lei, at nagkaroon ng malaking pagsabog sa paligid niya, at tumaas ang mga kumpol ng ulap ng kabute. Gayunpaman, ang set na ito ng Zixia Divine Fist na nilikha ng cultivation sa Zisheng Mountain ay medyo makapangyarihan, ngunit ang Zisheng Mountain ay walang cultivation para maabot ang Zugchen Realm, at kahit ang Ducheng Realm ay hindi isang cultivation, kaya sa ganitong mga sitwasyon, ang kapangyarihan ng natural na mahirap ikumpara ang kanyang boxing technique sa The Rock Boxing na ginamit ni Chen Lei, 10 hinga lang, hindi na siya nakatagal. Boom Boom Broken Bar. Sa huli, direktang tinalo ni Chen Lei ang kamao ni Zisheng Mountain. Pagkatapos, binasag ni Chen Lei ang kamao ng Panshi at tinamaan ang Zisheng Mountain. Ang Purple Sacred Mountain ay biglang tila nadurog ng isang gilingang bato, na agad na sumabog sa ambon ng dugo. Matapos patayin ang Purple Saint Mountain, tumingin si Chen Lei kay Duzi at sa iba pa, at hindi nag-atubiling habulin at patayin sila. Hindi inaasahan ni Duzi at ng ilang tao na magiging napakalupit ni Chen Lei, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng gusto, at tumalikod sila at tumakbo palayo. Gayunpaman, si Chen Lei ay may intensyon na pumatay sa oras na ito at hindi handang magligtas, isa sa kanila. Una, nilock niya si Duzi at walang awa. Pagkatapos manuntok, agad niyang naabutan si Duzi, at pinasabog si Duzi sa blood mist gamit ang isang suntok. Kabanata 2260. Muling pinagpag ni Chen Lei ang kanyang kamao, isa pang malaking pulang bato, naabutan ang iba pang mga disipulo ng Zion Sect, at binomba ang mga disipulo ng Zion Sect sa ambon ng dugo, na walang mga buto na natitira. Sa sandaling ito, sumulong si Chen Lei na may layuning pumatay, at nang walang pag-aalinlangan, pinatay niya ang ilan pang mga disipulo ni Zai Yanzong. Kaya lang, sa wakas ay pinugutan ni Chen Lei ng ulo ang 5 disipulo ni Zai Yanzong, at ang huli ay nakatakas at nawala. Ang huling disipulong Zai Yanzong na nakatakas ay napakabilis kaya hindi na naabutan ni Chen Lei. Alam ni Chen Lei na ang mga disipulong Zai Yanzong na ito ay hindi na makakahabol, kaya tumigil siya sa paghabol, ngunit kinuha ang mga samsam mula kay Zisheng at iba pa, at pagkatapos ay lumipat patungo sa teritoryong kontrolado ng sekta ng Thalho. Ang pagmamadali, ngayon, ang pagpatay sa isang alagad ng Thalho ng parehong kaharian at pagkuha ng kwalipikasyon upang makapasok sa banal na lupain ng mana ng hari ang pinakamahalagang bagay. Kung tungkol sa mga disipulo ng sekta ng Zion na tumakas, ito ay hindi gaanong mahalaga. Ang disipulo ng sekta ng Zion ay tumakas pabalik sa lungsod ng Zion sa isang hininga, at pagkatapos ay huminga siya. Sa sandaling ito, ang disipulong Zai Yanzong na ito ay lubos na natakot kay Chen Lei. Hindi niya inaasahan na ang isang napakalakas na puwersa ng mga ito ay pumupunta upang palibutan si Chen Lei, ngunit sa huli ay napatay silang lahat ni Chen Lei, iniwan siyang mag-isa. Nakatakas muli ang isa. Ang alagad ng Zion Sect na ito, ay hindi nang ahas na mag-antala, kaagad na pumunta sa lower order ng Zion Sect na itinatag sa Zion City, at iniulat ang bagay sa punong Taimon dito.
Ano, pinatay ni Chen Fan ang nakababatang kapatid ni Zi Shenyang. Ang Rudder Master sa sub-rudder ng Zion City ay biglang hindi makaupo pagkatapos marinig ito. Sina Du Zi, Zi Shengshan, at ang iba pa ay pumunta upang patayin si Chen Fan. Ang sub-rudder na ito ay malinaw na nagpapaliwanag sa problemang ito. Gayunpaman, ito ay hindi isang gawaing inayos niya, ngunit isang gawaing direktang inilabas ni Zi Shenyang. Bagamat bata pa si Zi Shenyang ngayon, na-promote na siya bilang elder sa Zion Sect. Siya ang pinakabatang elder sa Zion Sect sa libu-libong taon. Siya ay may magandang kinabukasan at ang kanyang lakas ay nasa lugar pa rin sa makatuwid, direktang inayos ni Zi Shenyang ang kapangyarihan at pinalibutan si Chen Fan, at ang mga sub-brother na ito ay hindi makapagsalita. Ngunit ngayon, lahat ng mga disipulong Zionzong na kumugkob kay Chen Fan ay napatay na. Masasabing nawalan sila ng 5 disipulo ng ika-8 antas ng Yuandan Realm, lalo na ang isa sa kanila, ang ika-9 na antas ng Yuandan Realm. Disipulo ng layer na ito ay tiyak na isang pangunahing kaganapan para sa Zion Sect, at nangyari ito sa loob ng saklaw ng sub-ruler master na ito, at talagang hindi niya ito maalis. Mag-ulat kaagad sa sekta, at kasabay nito, humanap ng paraan para maihatid ang mensahe kay Zi Shenyang. Itinuro ng sub-brother na ang bagay na ito ay wala na sa saklaw ng kanyang mga responsibilidad. Siya ay ganap na hindi naglakas loob na kumilos ng mapangahas, at maaari lamang iulat ang bagay. At pagkatapos malaman ni Zionzong ang ganoong resulta, galit na galit ang matataas na klase. Damn it, itong Chen Fan, na naglakas loob na pumatay ng napakaraming disipulo ng Zion Sect ko, ay talagang isang karumaldumal na kasalanan, isang hindi mapapatawad na kasalanan, at isang kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan. Sa Zion Sect, isang elder ang umungal ng malakas at mukhang galit na galit. Ang elder na ito ang namamahala sa pinakamatibay na bulwagan sa Zion School, na tinatawag na Zifengtang. Ang Zifengtang ay responsable para sa panlabas na pakikidigma at pagpapanatili ng kamahalan ng Zionzong. Gayunpaman, ang lahat ng mga kaaway na maglakas loob na sumalungat kay Zionzong ay aalisin ni Zifengtang. Bilasan mong bumalik si Zhao Shan, tatanungin siya ng elder na ito ng detalyado. Ang elder at hall master ng Zifeng Hall ay naglabas ng utos na hilingin sa sub-ruler master ng Zion City na ipadala ang mga tumatakas na disipulo pabalik sa Zion Zongshanman. Gusto niyang makialam ng personal. Mga matatandang Zifengtang, natural na imposibleng palayain si Chen Lei. Gayunpaman, hindi siya nakipaglaban sa isang labanan na hindi handa. Kailangan niyang unawain ng lubusan si Chen Lei at alamin kung ano ang nasa isip niya bago kumilos. Sa oras na ito, nakipag-ugnayan ang elder ng Zifeng Hall kay Zi Shenyang upang ipaalam kay Zi Shenyang ang tungkol sa bagay na ito. Sa kasamaang palad, tila nasa kakaibang lugar si Zi Shenyang at hindi niya ito matanggap. Matagal akong hindi sumasagot sa mga tawag sa sekta. Sa oras na ito, pumasok na si Chen Lei sa lugar na kinokontrol ng Thalho, naghahanda na manghuli ng isang alagad ng Thalho na pangatlong antas din ng Yuandan Realm. Para sa kasalukuyang Chen Lei, ang pangangaso sa isang alagad ng Thalho sa parehong kaharian ay masasabing madali, kaya hindi siya masyadong nababalisa. Siya ay sumugod patungo sa kailaliman ng teritoryong kontrolado ng Thalho habang nagmamasid ang sitwasyon sa lugar na kinokontrol ng Thalho. Ang lugar na ito na kinokontrol ng kultong Thalho ay masasabing may mabigat na patay na kapaligiran, nang walang anumang sigla. Dumaan siya sa ilang mga nayon at napag-alaman na ang mga taga-nayon sa mga nayon na iyon ay lahat ay tamad, walang kaunting sigasig, tulad ng mga bangkay na naglalakad, alam lamang kung paano gumagana ang mga makina. Alam ni Chen Lei na ito ay isang paraan ng pagkontrol sa pag-iisip ng Evil God para kontrolin ang mga taga-nayon, na naging sanhi ng pagkawala ng isip ng mga taga-nayon at naging mga kasangkapan na tanging trabaho ang alam. Kailangan ding kumain at manamit ang mga alagad ng kultong Thalho, at kailangan nila ng iba't ibang serbisyo. At ang mga alagad ng sekta ng Thalho na ito, sa mga lugar na kanilang kontrol, ay hindi magsasagawa ng mabisang pag-unlad. Alam lamang nila ang tungkol sa pagnanakaw at pangangikil, na ginagawang mga tuta ang mga taga-nayon upang pagsilbihan sila. Dahil dito, ang buhay ng mga taga-nayon ay lubhang paikliin.
Ang karaniwang taga-nayon ay maaaring mabuhay ng higit sa 100 taon o higit pa sa 200 taon. Gayunpaman, kontrolado ng mga alagad na ito ng Thalho, natatakot ako na mabubuhay lamang sila ng 30 hanggang 50 taon, ilang taon lamang. Gayunpaman, ito ay wala kay Thalho. Sa oras na ito, hindi rin nagawang iligtas ni Chenlei ang mga taga-nayon. Ang ganitong uri ng bagay ay mangyayari sa lahat ng oras sa Thalho sa isang araw, maliban kung isang araw, ang Thalho ay ganap na malipol, at ang mga ganitong bagay ay aalisin. Si Chenlei ay patuloy na lumalim. Sa daan, nakita rin niya ang ilang mga alagad ng Thalho. Gayunpaman, alagad ng Thalho, ang paglilinang na ito ay hindi masyadong mataas. Pananagutan lamang nila ang pagpapatrolya sa isang partikular na lugar at pagsuri kung may mga taga-nayon na nabigo na makapasok sa layunin. Ang mga disipulong ito ng Thalho ay hindi mahanap si Chenlei. Sa makatuwid, hindi aabalahin ni Chenlei ang mga taong ito. Nagpatuloy siya sa paglalim at hinahanap ang kanyang biktima. Si Chenlei ay lumakad pa ng libu-libong kilometro, at sa wakas ay nakatagpo ng isang malakas na tao sa ikatlong antas ng Yuandan Realm. Ang alagad na ito ng Thalho ng ikatlong palapag ng Yuandan Realm ay ang pinuno ng isang maliit na pangkat, na namumuno sa higit sa 100 tao na pareho rin ang mga alagad ng Thalho sa una at ikalawang palapag ng Yuandan Realm ay nagbabantay sa isang minahan. Ang minahan na ito ay malamig na bakal. Ang malamig na iron ore ay masasabing isang espesyalidad ng lugar na ito. Ang mataas na kalidad na malamig na bakal na ginawa ay isang magandang material para sa pagpino ng treasure armor, kahit na ang kalidad ay hindi masyadong mataas. Ngunit ito ay angkop para sa isang malaking bilang ng mga ordinaryong Thalho na disipulo na nagpino at nag-aarmas. Ang malamig na minahan na ito ay hindi masyadong mahalaga para masabing mahalaga, at hindi rin masyadong ordinaryo para masabing ordinaryong minahan. Sa makatuwid, ang pagpapadala ng mga disipulo mula sa Yuandan Realm upang bantayan siya ay sapat na. Sa katunayan, sa mga lugar na kontrolado ng sekta ng Thalho, walang sino man ang nang-ahas na kumilos sa malamig na mga minahan ng bakal ng sekta ng Thalho. Ang pagpapadala ng isang maliit na grupo ng mga gwardya ay isang gawa lamang. Nakita ni Chenlei ang team captain na ito at nagpa siya na gawing target ang kapitan na ito. Alam ni Chenlei na sa kaibuturan ng Thalho sub-brother, ito ay ganap na mapanganib. Sa lakas niya ngayon, hindi siya dapat lumalim. Sa pagkakataong ito, hanggat na kumpleto niya ang gawain, maaari siyang mag-withdraw. Boom broken bar. Akmang sisimula na ni Chenlei ang kanyang kamay, bigla siyang nakarinig ng napakalaking tunog na parang kulog. Sa di kalayuan, isang malakas na lalaki ang nakikipaglaban sa isa't isa, at ramdam niya ang marahas na pagbabago-bago sa mga interes dito.